Kian, ngayon, dala ko na ang ating kontrata sa kasal. Hindi lang kita gustong pakasalan, kundi sasabihin ko rin sa'yo. Ang totoong pagkatao ko. Hindi talaga ako nagtitinda lang sa kalsada. Kundi ako ang punong general ng hukbong Dayan. Yang Cheng, dapat ay nagbabantay ka sa border. Anong ginagawa mo dito? General, buong lakas umatake ang hukbo ng Xiongnu. 18 bayan sa border ang nabasag na nila. Sobrang kritikal na ng sitwasyon sa border. Nandito ako para mag-ulat. General, maghanda na po kayo't pumunta sa harapan para iligtas ang Dayan. Tatlong taon na ang nakalipas. Mula nang magretiro ako at mamuhay na parang normal na tao. General, alam ng mga Xiongnu na hindi mo na pinoprotektahan ang border, kaya sila nang ahas magsimula ng malawakang paglusob. Kapag nakuha pa nila ang isang lungsod, pwede na nilang tamaan ang mismong puso ng ating bansa. Nasa peligro na ang milyon-milyong mamamayan ng Dayan. CJ, bumalik ka muna ngayon. Opo, General. Aalis na po ako. Afeng, may gusto akong sabihin sa'yo. Buntis ak. Kian, may sasabihin din ako sa'yo. Ikaw na ang mauna. Gusto sana kitang i-surprise. Wala na ang kasunduan natin. Tapusin na natin to. Kian, sobrang maliit ang sansa na mabuhay sa border. Baka hindi na tayo magkita ulit. Mag-ingat ka. Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Bumalik ka. Dinadala ko na ang anak mo. Responsibilidad ng bawat mamamayan ang pag-unlad o pagbagsak ng bansa. Lalo na ako, ang punong general ng Dayan. Kian, kung makakabalik ako mula rito, kung hindi ka pakasal, ako si Lin Feng. Nangangakong ibibigay ko sa iyo ang habang buhay na kaligayahan. At ipakikita ko sa iyo ang lahat ng bulaklak sa Chang'an. Ano? Nabuntis ng hindi kasal, 8 buwan ng buntis. Ang pamilya Liu natin ay isa sa pinakakilalang angkan dito sa Jinling City. Lubos mo kaming pinahiya. Ang batang dinadala mo. Pwedeng ikasira ng lahat para sa pamilya Liu natin. Hindi siya masamang bata. Lin Feng ang pangalan ng ama niya. Lin Feng. Isa lang siyang walang-wala na nagtitinda sa kalsada. Paano siya naging bagay sa'yo? Nabuntis ka sa kanya. Tapos nawala na lang bigla. Kung tutuusin. Sa tingin ko, tahimik lang siyang umalis ng Jinling para takasan ang responsibilidad. Hindi totoo yan. Hindi ganon si Lin Feng. Sigurado akong may dahilan siya. Tama na. Walang utang na loob kang bata. Ang pamilya Liu ang nagpalaki sa iyo ng ilang taon. Tinuruan kang tumugtog, mag-chess, magbasa, magsulat, tula at kanta, tapos ganito mo kami ginantihan. Nagustuhan mo pa, isang hamak na tindero sa kalsada. Tapos ngayon buntis ka pa sa anak niya. Pakinggan mo, kung maglalakas loob ka, na ipanganak ang batang yan. Wala nang anak na tulad mo ang pamilya Liu. Shen, makinig ka sa amin, anak. Para rin naman ta sa ikabubuti mo. Ang inilaan naming kasal para sa'yo ngayon. Hindi lang basta anak mayaman. Siya ang punong general ng Dayan. Sunod kay emperador lang ang ranggo. Kapag bumalik ang general na may tagumpay, at nagpakasal ka, hindi ka na kailanman mag-aalala sa buhay mo. Ayoko siyang pakasalan. Sinasabi ninyong para sa akin. Pero ginagamit nyo lang ako bilang kasangkapan para sa alliance sa kasal para makaangat kayo sa lipunan. Mga plastik kayong lahat. Nakita ko na ang totoong kulay ng pamilyang ta. Sobra na. Ang batang nasa sinapupunan ko.
Ako na ang magpapalaki mag-isa. Simula ngayon, puputulan ko na lahat ng ugnayan sa pamilya Liu. Kayo. Tian, hintayin mo ako. Afeng, nagtanong ako sa matatandang sundalo sa kampo. Sinabi nilang nagretiro ka na sa hukbo. Ngayong nalalagay sa peligro ang Dayan. Pupunta ka na naman sa border. Natatakot kang baka hindi ka na makabalik at mabalo ako. Kaya mo nasabi. Ang masasakit mong salita at binitawan ng engagement natin. Huwag kang mag-alala. Lagi kaming maghihintay ng anak mo na makauwi ka. General Lin. Lin Feng. Kahit gaano pa katagal, hinding-hindi ako magsasawang maghintay. 5 taon na ang lumipas. Simula nang palayasin ang panganay na anak ng pamilya Liu. Araw-araw na siyang nagtatrabaho kasama naming matatandang labandera. Naglilinis ng damit at nagsasakripisyo. Hindi mo akalain na dati siyang galing sa marangal na pamilya. Ang mas malala pa, nabuntis ng hindi kasal. Ngayon siya na lang, ang mag-isang nagpalaki ng bata. Sikat siyang maganda sa bayan. Pero sobrang napabayaan na ang buhay niya. Bukod pa yan, yung mga anak mayaman dito, binabastos at iniinsulto siya araw-araw. Sa totoo lang, marahil siya na ang pinakakawawang babae sa buong Jinling. Liu Chen, natapos mo na bang labhan ang damit ko? Tapos na. Ginoo, narito po ang mga damit mo. Ang linis mong maglaba, pero naisip ko lang, baka pwede mo na rin akong linisin. Ginoong Lee. Magpakita ka naman ng respeto. Respeto? Liu Chen, lahat ng tao sa Jinling, alam na ikaw ay maganda, na nabuntis ng hindi kasal. At ngayon, nagsusumikap ka. Kasama ang anak mo, hindi nga nila kilala kung sino ang ama ng bata. Liu Chen, pakiramdam mo ba, ikaw pa rin ang panganay na anak ng pamilya Liu? Babae, Layuan mo ang mama ko. umalis ka dyan. Buho. Isang maganda, kasama ang anak, sinasabi ko sa'yo. Darating ang araw, mapapaakin kita. Abangan mo. Ma, kailan uuwi si Papa? Masama ba talaga akong bata? Hindi ka masamang bata. Paano magiging masama si Buho? Lin Feng, nasaan ka na? Mahal na hari, 5 taon na ang lumipas. Taon-taon, pumupunta kayo rito, hanggat hindi natatagpuan ang bangkay ni Lin Shuai. Hindi ako kailanman maniniwala, napatay na si Lin Shuai. Si Grand Marshal Lin Feng ay tapat at pinrotektahan ang ating bansa. Ngayon ay ginawaran siya ng titulo bilang Markis ng Katapatan at Integridad. Mahal na hari, sinasabi nila na may minamahal na asawa si Lin Shuai. Pero matapos ang 5 taon ng paghahanap, ni isang piraso ng bakas ay wala pa rin. Kung ganun, magpatuloy kayong maghanap para sa akin. Kahit pa ikutin niyo ang buong bansa. Kailangan siyang matagpuan. Gagawin ko siyang aking kapatid sa sumpa, at gagawin ko siyang prinsesa ng kaharian ng Dayan. Ayon po sa inyong utos. Ang saya naman. Gising ka na rin sa wakas. Hindi pa ako patay. Nasaan ako? Nasa bahay ko ka. Nang matagpuan kita sa tabi ng ilog. Halos hindi ka na makahinga. Nahulog ka sa malalim na koma. 5 taon kang ganun. Buti na lang, ginamitan kita ng acupuncture para ma-stimulate ang pressure points mo. Yun ang nagpagising sa'yo. Ano? 5 taon? Tian. Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Pasensya ka na. 5 taon ko nang hindi nakikita ang mahal ko. Kailangan ko siyang hanapin. Tian, 5 taon na ang lumipas. Hintayin mo ako. Ang sarap ng mga wonton na to. Kumpara sa mga nakaraang taon, mas naging maginhawa ang buhay natin ngayon. Nga, Lahat ng yan ay dahil sa Grand Marshal ng Dayan. Dahil sa kanya, maayos. ang buhay natin ngayon, tama ka.
Ma, gutom na si Buho. Gusto ko ng wonton. Naglabada ako ngayon. Kumita ako ng 3 kasing. Sakto lang yan para sa isang mangkok ng wonton. Pero kapag kinain ko yun, magugutom tayo sa 2 araw na natitira. Buho, magpakabait ka ha. May natitirang tinapay pa tayo sa bahay. Pag uwi natin, iinitan ni Mama ang tinapay para sa iyo. Ayos ba? Ma, kalahating buwan na tayong kumakain ng tinapay. Ang tagal ng hindi nakakatikim si Buho ng karne. Ma, huwag ka na pong magalit. Nagkamali si Buho. Walang wonton si Buho. Sasama si Buho sa'yo pauwi at kakain ng tinapay. Pero ma, pwede ba akong tumayo lang dito at amuyin ito sandali? Buho, huwag na nating amuyin ang bango ng karne dito. Tara, kain tayo ng wonton. Halika na, tara na. Kuya Tindero, isang mangkok nga ng wonton. Leyes. Walang pera, walang wonton. Sino nagsabing wala akong pera? Meron ako. Wala na ang pataka ko. Naiwan ko ba iyon sa laundry shop? Sorry po, boss. Maghintay ka lang dito, babalik ako kagad. Kawawang bata. Buho, hintayin mo ako dito, babalik agad si Mama. 5 taon na wala. Ang dami nang nagbago dito sa Jinling City. Tanong ko lang kung nakapag-asawa na si Kian Kian. Kailangan ko siyang hanapin agad. Maruming pulubi ka, lumayas ka rito. Doon na lang kayo kumain. Nawawala ang gana ko sa inyo. Tay. Ikaw bata, bulag ka ba? Itong batang pulubi, hindi ba siya yung anak na pinag-uusapan ng lahat dito sa bayan? Anak ni Miss Liu? Totoo nga. Oy babae, nasaan ang mama mo? Narinig ko na medyo wild ang mama mo, hindi nagpakasal. Basta na lang pumatol sa kung anong lalaki. Ay na pala, naalala ko na. Liu yata ang apelyido niya o ganun. Naalala ko na. Liu yata ang apelyido niya o kung ano man. Bakit ba dapat kong malaman ang pangalan niya? Itong damit ko. Ginastos ko dito, ng ilang dosenang pilak. Bayaran mo. Ako, wala akong pera. Walang pera. Maruming bata. Ang mama mo laging nagtatrabaho. Paano ka walang pera? Mukhang kailangan kang maturuan ng leksyon. Ako. Bakit maruming pulubi? May lakas pa ng loob tumayo. Gusto mo na bang mamatay? Tay. Oy, maliit na babae. Bakit mo ako tinawag na tay? Nakita ko yung litrato ni Mama. Tay ko talaga kayo. Ngayon na sinabi mo, magkamukha nga yung bata at tong pulubi. Pwede bang, si Miss Leo, talagang pumatol kay pulubi? Maruming pulubi. Kung ikaw talaga ang tatay niya, ikaw ang magbayad, bago itong damit ko. Bayaran mo. Wala akong pera. Ibigay mo na lang yung pendant mo, pantay na tayo. Sigurado ka bang? Gusto mo yung pendant? Hindi ka ba natatakot na mapaaway ka? Oy bata, sino bang tinatakot mo? Ano bang gulo ang maibibigay ng lumang pendant? Ibigay mo na. Bakit ka nakatayo dyan? Tara na. Oy maliit na babae. Nasaan ang pamilya mo? Bakit mag-isa ka dito? Naiwan ni Mama ang pataka niya sa laundry shop. Babalik din siya agad. Dito ka lang ha, ayos ba? Huwag kang umalis. Hintayin mong bumalik si mama mo. Oo, ayos lang. Tay, saan ka pupunta? Umalis na naman si Tay. Ito ang tigre tali ng Marshall. Bilisan mo. Sabihin mo agad kay General. Boss, parang mahalaga itong pendant. Ano bang meron sa pulubi na mahalaga? Kung hindi mapagbili tong bagay na to, bahala na pag-uwi natin. Tara na. Lakad na.
Oy tagapamahala. Magkano ito? Isanla mo naman para sa akin. Sige po, sige po. Sandali, ito. Ito. Tigre tali ito. Tigritali. Ano bang sinasabi mo? Bagay lang yan, na nakuha ko sa pulubi. Sigurado ka bang alam mo kung anong tinitingnan mo? Dalhin niyo siya. Nasaan ang tigre tali? Baka nga tigre. Tali talaga yon? Buisit. Sino ba iyang maruming? Pulubi na yon? Sabi ko na. Pwedeng ikapahamak. Yang bagay na yan. Sir, yung tigre tali, kay kanya yon. Yang Cheng, ang tagal nang hindi nagkita. Yang Cheng, yung dakilang general sa human sa bansa nang yan. Iyan, yung maruming pulubi. Ninakaw niya ang tigre tali ni General Yang Cheng. Tama. Commander Lin. Buhay ka pa pala. Ako si Yang Cheng, nag-uulat. Magalang na pagbati po sa dakilang marshal ng Dayan. Magalang na pagbati po sa dakilang marshal ng Dayan. Patawarin niyo po ako. Itong maruming pulubi, yun pala ay ang dakilang marshal ng Dayan. Mga walang kwentang tanga. Naglakas loob pa kayong subukan. Nakawin ang token ng Marshal. Ilan kayang buhay ang kailangan niyong bayaran para dyan? Commander Lin, gusto mo bang dito ko na lang? Patayin ang mga to. Ipakulong niyo sila. Patawan sila ng parusa, ayon sa batas ng kriminal ng Dayan. Sir, patawarin niyo po kami. Sir, patawarin niyo po kami. Sir, nagkamali po kami. Sir, maawa po kayo. Commander Lin, alam na ba ni kanyang kamahalan, nabuhay ka pa pala? Hindi pa. Panatilihin muna nating lihim to. Yung labanan dati, may mga kakaibang nangyari roon. Tukuyin ko muna ang katotohanan bago tayo mag-anunsyo ng kahit ano. Sa ngayon, mas marami pa akong mga dapat asikasuhin. Icheng, magpadala ka ng tao para alamin kung ang panganay na anak na babae ng pamilya Liu. Si Liu Qianqian, kasal na ba? Alam na ng buong Jinling ang tungkol kay Liu, Shen. Naiintindihan ko. Alam ko ang tungkol kay Liu Chen. Hindi pa siya kasal. Magaling. Ang saya ko na malaman yan. 5 araw mula ngayon, magdadaos ako ng ingrandeng kasal sa Zijin Mansion. Pakakasalan ko si Liu Qianqian. Commander Lin, bilang dakilang marshal ng bansa, ang kasal mo, dapat talagang i-report sa Ministry of Rights. Dapat itong gawin, ayon sa pinakamataas na pamantayan ng DN, 5 araw. Sobra talagang apurado. Hindi na sapat ang oras. 5 taon na ang nakalipas. Para sa Dayan, nakidigma ako na naka-armor, isinugal ko ang buhay ko. Pero binigo ko ang babaeng nagmahal sa akin. Ngayon na bumalik na ako, kailangan kong suklian lahat ng sakit niya. 1,000 beses, 10,000 beses pa. Naiintindihan ko. Gets ko na, Marshal. Makakaasa po kayo. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay to. Lao Chen, bakit mo ako pinigilan? Nasabihin ng totoo? Kilala mo si Liu Chen. Ang kwento niya, kumalat na sa buong Jinling. Alam na ng lahat. Nabuntis siya bago magpakasal. Nakipagrelasyon siya sa kung sinong lalaki. Nakipagrelasyon sa kung sino-sinong lalaki. At nagkaanak ng hindi kasal. Pinalayas siya ng pamilyang Liu. General Yang. Sa tingin mo ba, hindi alam ng Marshal na si Liu Chen ay isang babaeng nabuntis bago mag-asawa? Malamang hindi niya alam. Kaya nga dapat paalamin natin si Commander Lin ng totoo. Pero paano kung yung batang pinag-uusapan ng buong bayan ay anak pala talaga ni Commander Lin? Pasok naman sa time frame. 5 taon na, si Liu Chen. Maganda pero mag-isa, palaging ginugulo ng mga anak mayaman. Pati pa napapahiya sa buong syudad. Tila ba puro pagdurusa na lang ang buhay niya? Pag nalaman to ni Commander Lin, posibleng magulantang ang buong syudad. Ano mang anggulo. Dapat siguro, imbestigahan muna bago kung ano paman. Wala na sa oras, ipaalam agad sa pamilya Liu na dapat silang pumunta sa Zijin Mansion sa loob ng 5 araw para sa kasal ng Grand Marshal ng DN. Opo, sir. 5 taon na talaga ang lumipas. Ngayon lang ako papayagan ni Papa na umuwi. Eik! Bakit ngayon ka lang? Anong nangyari?
Bakit parang lahat nervyos? Malalaman mo rin agad. Umupo ka muna dyan. Basta, magandang balita to. May sasabihin ako. Isang balitang mag-aangat sa pamilya Liu sa kadakilaan at magpapasikat sa atin sa pinakataas ng Jinling City. Sa Dayan, nagtagumpay tayo. Natalunin ang mga rebelde, panatilihin ang katahimikan, itaboy ang Xiongnu at magdulot ng pangilabot sa ating mga kalabansa. Napakaraming taon, dahil lang yan sa isang tao. Tama, ang dakilang marshal ng yan, pinuno ng sandatahang lakas. Kaninang madaling araw, Mismong ang dakilang marshal ng yan. at si General Qian, Deputy General ng Jinling, ang personal na dumating para sabihan ako. Ang puno ng hukbo ng Dayan, magpapakasal na sa anak ng pamilya Liu. Ate, alam mo na ba, ang laki ng selebrasyon na to, para sa pamilya natin, Liu. Anong pakialam niya? Sa kaligayahan ng pamilya Liu. Second sister, parang di mo naman yata siya binibigyan ng hustisya. Malay mo, baka gusto ng marshal, na si ate ang mapangasawa niya. AU, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Yung second sister mo ang tunay na tagapagmana ng pamilya Liu natin, isang totoong dalagang disente. Magaling sa musika, chess, kaligraphiya, at pagpipinta, lahat kaya niya. Di mo alam kung ilang binata na ang nagpunta rito para manligaw sa kanya. Tapos ikaw, bilang panganay, nagkaanak kahit hindi kasal, tapos tambay lang sa kalye kasama ang batang di mo kilala. Binaba mo talaga lahat ng dangal ng Liu family. Sige nga, sabihin mo, sa palagay mo ba talaga, magpapakasal ang puno ng hukbo ng Dayan sa babaeng sumusuway sa lahat ng tamang gawi para sa babae? Ako na mismo, dapat lang yata talaga. Isuko na niya yung pantasya na yan. Bitbit ang batang 5 taon na. Nagpapagod sa kalsada para mabuhay. Laging gusgusin at madungis. Wala man lang kaayusan bilang babae. Wala akong balak magpakasal kay Marshall nang yan. Bilang si Liu Chenchen. Si Lin Feng lang ang gusto kong pakasalan. Tigil. Yang lalaki mo na walang kwenta, 5 taon nang walang paramdam. Tapos ganyan pa rin kabaliw ka sa kanya? Sino ang niloloko mo? Kung wala nang iba pa. Aalis na ko. Ikaw ha? Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? 5 taon kang nawala. Kakauwi mo lang di mo pa alam kung paano batiin ang matatanda. May respeto ka pa ba kahit konti? Ngayon na may kasal na si bunso mo, naayos ko na rin ang mapapangasawa mo. Dapat magpasalamat ka sa lahat ng nagawa ng Liu family para sa'yo. Ano? Si Young Master Li Shang ng pamilya Li, magdadagdag pa ng kinakasama. Opisyal siya ni General Chen Zong. Ngayon siya ang pinakamataas sa militar ng Jinling. At si Chen Zong ay naglilingkod kay puno ng hukbo ng Dayan mismo. Dahil dyan, tiyak na maganda ang kinabukasan niya. Baka di kasing bongga ng kasal ni Aying. Pero dahil sira-sira na ang pangalan mo, maswerte ka na nga lang na may gustong kumuha sa'yo. Li Shang, gusto mong ipakasal ako sa babaerong yun. At pakiramdam mo ba may karapatan ka pa ring magreklamo? Tingnan mo, sandali lang, pagtanda ng anak mo, mas lalo kang mawawalan ng karapatang maging kinakasama ng kahit sino, hindi na to pwedeng pag-usapan. Nagkasundo na kami ni Commander Lei, tinanggap na rin ang bigay kayang kasal. Pag natapos na ang kasal ni Ahiying, sabay na nating gawing selebrasyon. Ang kasal mo, Hindi. Hindi ako pumapayag dito. ang kapal ng mukha mo. Desisyon yan ng magulang mo at ng tagapagkasal. Hindi mo karapatan yan. Pag nagmatigas ka pa, ibebenta ko yung anak mo sa bahay aliwan. Maghanda ka na, 5 araw na lang. Sumunod ka na lang at maging kinakasama ni Commander Lee. Lin Feng, nasaan ka na ba talaga? Talaga bang di na ulit tayo magkikita? Ano ang sinabi mo? Magli5 taon na ang anak kong babae. Marshall Lin. Ang nanay ng bata ay si Liu Chenchen. Anak mo talaga siya. Walang pagsisisi. Kahit anong mangyari, di ko pinagsisihan ito. 5 taon na ang lumipas mula nung iniwan kita at umalis. Ganito ba ang sagot mo sa akin ngayon? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Pasensya na po, Marshall Lin. Malaking usapin to. Kailangan kong siyasatin at siguraduhin bago ko sabihin. 5 taon. Sa 5 taon na yon, si Kian at ang bata, kung saan-saan natira. Hirap na hirap silang mabuhay. Oo, Marshall. Pati noon pa. Pinatapon daw ng pamilya Liu si Miss Liu. Halos 5 taon na ang nakalipas. Pagkapanganak, tagal na niyang nagtatrabaho bilang tagalaba. Chismis pa nga nakalagad siya ng pamilya Liu na maging kinakasama ng mga anak mayamang lalaki. Sa dami ng taon. Ako talaga ang may pagkukulang kay Kianer. Baka huli na para maitama ko pa.
Kahit sugatan niya pa ako. Karapat-dapat lang sa akin. Pero Marshal Lin, para sa Dayan nyo nagawa lahat ng yan, para sa bayan. Kung wala po kayo, lahat ng tao sa Dayan, wala na ring matirhan ngayon. Kahit ano pa ang rason. May utang na loob pa rin ako kay Kian. Ngayong bumalik na ako. Babayaran ko lahat ng pagkukulang ko ng libo-libo. Kahit milyon-milyon pa. Naiintindihan ko. Susundin ko ang utos ninyo. No regrets. Makinig ka kay mama sandali. Ano man ang makita o. Marinig mo mamaya, huwag kang iiyak, ha? Pag natapos ang araw na to. Dadalhin na kita sa malayo, palayo sa Jinling. Hindi iiyak si Nohue. Nohue, halika dito dali. May nahanap si Lola na bagong papa para sa'yo. Simula ngayon, Lina ang apelyido mo. Ang pangalan mo ay Linawi. Li Shang. Tara na. Zijin Mansion. Simula ngayon, Lina ang apelyido mo. Ang pangalan mo ay Linawi. Ma, huwag kang magsalita ng ganyan. Bakit bawal ba sabihin yon? Pag nag-asawa ka, apelyido ng asawa mo ang kukunin mo. Ganyan talaga sa Jinling. Pati sa Dayan, yan na ang nakasanayan dito. Magpapakasal ka kay Commander Lee. Kaya syempre pati anak mo, dapat apelyido niya na rin. Alam mo ba, si Commander Lee ang in charge sa pag-aasikaso ng kasalan sa Zijin Mansion. Paborito siya ng Marshal ngayon. Kaunti na lang, mapopromote na siyang general. Sabay pa kayong ikakasal ng Marshal. Ang ganda ng pagkakataon yan. Pag dumating ang araw, ang mismo Marshal ang magtutuloy ng seremonya. Hindi kailanman. Pababayaan si Chen Chen. Ayos na ayos, sa wakas, may respeto na uli ang pamilya Liu natin. Liu Chen Chen. Lumuhad ka na at magpasalamat kay Commander Lee. Tingnan nyo, nandito na ang bride. Ying. Grabe, ang ganda mo talaga dyan sa pulang damit na yan. Madam, nandito po ako para magbigay galang. Pwede ka nang tumayo. Ma, mas makapangyarihan po ba si Marshall kaysa kay Dad? Buho. Kahit hindi kasing makapangyarihan ni Marshall ang tatay mo. Para sa akin, siya ang pinakakahanga-hangang lalaki sa buong mundo. Liu Qianqian. Talaga bang patuloy mong lolokohin ang bata ng ganyan? Hindi mo pa rin sinasabi sa kanya na anak siya sa labas at hindi pa rin nagpapakita ang tunay niyang ama. Tumigil ka na. Hindi ka pwedeng magsalita ng masama tungkol sa tatay niya harap niya. Liu Chen Chen, ang kapal din ng mukha mo. Sumasagot ka pa sa madam ni Marshall. Ilan kaya ang ulo mo para maging matapang ka ng ganyan? Kahit mapangasawa mo man ang pamilya namin, baka hindi pa rin kita kayang protektahan. Kailan ko ba sinabi na gusto kong mapasama sa pamilya Lee? Ang kapal mo. Akala mo may karapatan ka pang pumili. Madam, tungkol po sa kasal ng ate ninyo, umaasa po kaming kausapin niyo si Marshall at maging saksi sa kasal. Siyempre naman. Kaming magkapatid ng ate ko. Hindi talaga magkasundo. Mahirap ugali niyan. Pag napangasawa na siya ng pamilya Lee. Mas mabuti siguro na maging maayos ang kilos niya. Oo naman, oo naman. Hindi ko siya papakasalan. Hindi ako papakasal sa iba, si Lin Feng lang ang gusto ko. Kung si Marshall na ang saksi, papakasalan mo siya kahit ayaw mo pa, wala kang magagawa. Sinasabi ko sa'yo. Tumigil ka na sa pag-asa kay Lin Feng. Yung talunan na yun mula sa baba, hindi ka niya ililigtas. Sa harap ni Marshall. Wala yun. Tama, Chen Chen. 5 taon nang nawawala si Lin Feng. Tigilan mo na panloloko sa sarili mo. Sabi ko na nga ba, si Lin Feng lang ang papakasalan ko. Ang lakas ng loob mo. Nagpapasaway ka na ba? Ngayon din, sumama ka kay Young Master Lee at simulan ng seremonya ng kasal. Si Marshall na bahala. Maging saksi pagdating niya. Hawakan niyo siya. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Una, yuyuko tayo sa langit at lupa. Ayoko. Ayoko. Bitawan mo ako. Ayoko.
Bitawan mo ako. Pangalawa, yuyuko sa mga magulang. Bitawan mo ako. Ayokong pakasalan siya. Sa huli, yuyuko ang mag-asawa sa isa't isa. Liu Chen. Pag natapos mo ang unang yuko, magiging babae ka na ni Liu Shang, kabit ko na ang labas mo. Tingnan lang natin kung paano kita didisiplina. Lin Feng, nasaan ka? Talaga bang, maghihintay lang ako buong buhay nang wala? Dumating na si Grand Marshal. Ipasok muna ang mga alay ko para sa kasal. Gusto kong makita ni Kian kung gaano ako kaseryoso. Opo, Marshal. Kian, dinalhan kita ng kayamanan para magpakumbaba at mag-sorry sa'yo. Pero dapat talaga isuot mo ang mask mo. Sensitibo kasi ang pagkakakilanlan mo. Ngayon na bumalik ka na, konti lang ang nakakaalam na nandito ka na ulit. Kapag hindi ka nagmask, baka magdulot yan ng ingay. Ang Marshal ng Dayan ay ikakasal sa isang babaeng marunong mula sa pamilya Liu. Ang Marshal ng Dayan ay ikakasal sa isang babaeng marunong mula sa pamilya Liu. 30 tindahan sa Jinling bilang parte ng DOT, 100 gintong alahas. Pilak, 11,114,000 tail. Sumisimbolo ito ng wagas na pag-ibig, 2 pusong magsasama habang buhay. Simula ngayon, magkasama nilang haharapin ang pagtanda. 10 milyong tail ng pilak. Malapit nang maging kasing yaman ng isang bansa ang pamilya natin. Ang DOT na to, pwede sigurong ipambili ng buong lungsod ng Jinling. Ang pagkakaroon ng anak na gaya ni Liu Ying ng pamilya Liu, napakalaking biyaya. Ewan ko lang kung ilang henerasyon naghintay ang pamilya Liu para sa ganitong swerte. Oo nga. Para mapansin ni Marshal si Liu Ying, paniguradong uusbong ang pamilya Liu. Hindi katulad ni Liu Qianqian, na wala ang dangal bago magpakasal, nagkaanak ng hindi kasal. Lahi ng Liu, pinahiya ng matagal na. Napakahiya sa pamilya Liu. Kahiya-hiya sa buong Jinling City. Bakit mo dinala pa? Yung batang yan dito, ang sama ng swerte niyan. Mamaya, ilabas mo na lang siya. Para hindi mapansin ng Marshal at masabihang malas. Hoy, ang weird Bakit hindi nakasuot ng pulang wedding dress si Miss Chen? Puro simple lang ang suot niya. Dapat naayos na to noon pa, di ba? Bakit ang wedding dress nandun sa pangalawang anak ni Leo? Miss Leo, dapat bilisan mo na at magpalit ka na ng wedding dress. Malapit nang dumating ang Marshal. Wedding dress. Bakit ako magpapalit? Miss Leo, nagpapatawa ka yata. Araw ng kasal mo ngayon, kasama ang Marshal. Kaya syempre kailangan mong isuot ang bridal gown. Ang marunong na anak ng Liu family na gusto ng Marshal pakasalan, ay si Liu Qianqian. Ang kapal ng mukha mo, ang kapal ng mukha mo. Dilatan mo ang mata mo at tingnan mo ng maayos. Ako ang gustong pakasalan ng Marshal. Imposibleng mali ako sa utos ng Marshal. Malinaw na sinabi niya na gusto niyang pakasalan si Miss Liu Chen. Lahat ng DOT dito, para kay Miss Liu Chen. Wala kang kinalaman dito. Hindi pwede. Siguradong may mali. Nagkaanak si Liu Chen bago ikasal. Wala na siyang dangal. At may anak na siya na mahigit 5 taon. Paano gugustuhin ng Marshal ang isang katulad niya? Nagkaanak bago magpakasal. Wala nang dangal. Tama. Ako mismo ang nag-ayos ng kasal ngayong araw. Bilang general, masisiguro ko na si Miss Liu Ying ang pakakasalan ng Marshal ngayon. Liu Qianqian, wala ka bang paliwanag dyan? Sinusubukan mo bang makuha ang Marshal gamit ang dungis na reputasyon mo? Papaliwanag ko. Akala mo katulad ako ninyo, nakadikit lang sa may kapangyarihan at kapit sa mataas. Sir, mali po kayo. Sir, mali po kayo. Hindi po ako ang papakasalan ng Marshal, ni hindi ko pa nga nakilala ang Marshal ng Dayan. Paano pa mag-usap tungkol sa kasal? Pwede ba akong magkamali? Siguradong nagkamali ka. Ay, nga pala, Ying, nasaan na yung bridal veil mo? Yung bridal veil ko. Siguro andun sa kabilang kwarto. Malapit na dumating ang Marshal. Huwag mong kalimutan ang veil. Kunin mo na para sa ate mo. Ewan
Kung may kwenta ka talaga. Saktong pwesto para mag-check ng bahay. Tingnan kung saan ako makakatakas. Pagkatapos ng kasal, para makatakas kami ni Buho. Sige na. Tara. Bakit mo pinapayagang tumatakbo-takbo yung bata kung saan-saan nagpupunta kapag napatapat sa Marshall? Pagsisisihan mo pa. Hintayin mo ako dito. Ikaw na ang kumuha. Buho, mabait ka. Hintay ka lang dito ha. Nakakainis talaga to. Ilayo mo na lang yung bata. Nakakairita at hindi ko kaya tignan. Sige na. Oo na, basta sabi mo. Tara na. Lola, maghapon nang walang kain si Buho. Nagugutom na si Buho. Hindi ka karapat-dapat sa pagkain ng pamilya Leo. Eto, dog food na lang. Kainin mo na lang yan. Dito ka lang at magpakabait. O hindi mo na muling. Makikita si mama mo. Pagdating ng Marshall, ipapakiusap ko na ikaw muna at ang ate ko ang maikasal sa una. Ayos lang ba talaga yon, Madam Marshall? Paano ako nauuna pa sa'yo? Ni hindi ako iginalang ng kapatid ko. Kaya gusto ko siyang maikasal na agad. Sa pamilyang Lee. Kaya turuan niyo na siya ng tama. Naiintindihan ko. Gets ko na. Pero, may pakiramdam akong may mali. Mas mabuti pang isumbong ko na lang para sigurado. Tanga. Siyempre si Miss Liu Chen, ang magiging asawa ng Marshall. Ni hindi mo matandaan yan ng tama. Hinahanap mo talagang mapahamak ka. Tanggap ko naman kung anong parusa. Nagkamali ako. Tama na. Hindi naman sinadya. Basta walang nangyaring masama kay Kian. Kontento na ako. Si Miss Liu Chen, siya, yung anak niya. Sila. Nabastos ba si Kian? Anong nangyari sa anak ko? Natahimik ka? Magsalita ka. Anong nangyari sa anak ng Marshall? Sumama ka sa akin. Tatay. Kawawang-kawangis mo si daddy ko. Dumating ka rin sa wakas. Sino ang may gawa nito? Sumama ka kay Tito. Hoy, sino kayo? Hoy, sino kayo? Sino nagsabi sa inyo na kalagan? Yang batang yan. May lakas pa kayong loob na pakainin siya ng pagkain ng aso? Alam niyo ba kung anak kanino siya? Nakakatawa. Lola niya ako, natural alam ko. Anak siya ng anak kong si Liu Chen. Li Buho. Li Buho. Apelyido niya ay Li. Tama. Ikakasal na si Liu Chen kay General Li bilang kabit. Ang apelyido ng anak niya, syempre kailangang palitan ng Li. Palitan ng apelyido niya ng Li. Iyan ang sinabi ni Li Shang. Yang hayop na yon. Oo naman. Kung ano ang sabihin ni General Li, paano mangyayari na hindi totoo yon? Sino ka ba, at nag-iimbestiga ka rito? Handa akong tumulong, Deputy Chen. Kian, Deputy Chen. Kayo po ba si General Chen Zhang? Anong meron kay General Chen? Acheng, ilabas mo muna si Buhui para maglakad-lakad. Ayokong makita niya. Ang susunod na mangyayari, Opo, ma'am. para galangin ng ganito ni Yang Cheng ang isang tao, posible bang siya ang Marshall? Posible bang naawa si Marshall nung makita niyang nahihirapan ang bata, kaya nagalit siya? Marshall. Mabait naman kami sa batang to, karamihan ng oras. Hindi totoo yon. Kung ganon, bakit pagkadating ko, nakita kong nakadapa siya at kumakain ng pagkain ng aso? Sinasabi nilang walang awa ang dakilang Marshall ng yan. Pero bakit ngayon parang naawa siya sa isang bata? Liu Ying. Dala ko na ang belo mo sa kasal. Kian. Nagkita na ba tayo dati? Liu Kian, bulag ka ba? Ito ang Marshall ng dakilang yan. Paano? Makikilala ng isang gaya mo walang hiya at madumi. Ang isang tao tulad niya. Patawarin niyo ko kung bastos ako. Kayo pala talaga ang Marshall ng dakilang yan. Ang belong hawak mo, pwede ko ba makuha?
Ang weird. Kahit may maskara siya, parang pamilyar talaga sa akin ang mukha niya. Liu Qianqian, anong ginagawa mo? Alam ko na, simula pa lang plano ng babaeng to. Akitin si Marshall at gumapang paakyat sa posisyon. Marshall, bago'y kasal. May isang hiling lang ako. Ano yon? Tungkol kay General Li. Alam ng lahat sa Jinling na nagkaanak si Liu Qianqian ng walang asawa at hindi tapat bilang asawa. Dala-dala ang bata, ewan ilang tao na ang nandidiri sa kanya. Si General Li lang ang naawa, gustong gawing kabit, tapos gustong palitan ang apelyido ng bata maging Li. Kung tutuusin, karapat-dapat din namang papurihan. Pasensya na kung makapal mukha ko. Pero, Marshall, sana po kayo ang maging tagapagkasal namin. Qianqian, totoo bang ikakasal ka na sa iba? Babae, ang lakas ng loob mo, sampilan ako. Liu Qianqian, baliw ka na ba? Paano mo nasikmurang saktan si General Li? Asawa mo siya. Hindi ko siya asawa, hindi ko sinang-ayunan ang kasal na to. Ang asawa ko ay si Lin Feng, at si Lin Feng lang. Bukod pa riyan, kayo, ang nagkulong sa amin ng anak ko, at pinilit kami sa kasal na to. Yang si Lin Feng, isang tindero lang sa kalye. Ano bang laban niya kay General Li? Wala akong pakialam sa estado niya. Siya lang ang gusto kong pakasalan. Liu Qianqian, huwag ka ngang magsalita ng kung ano-ano. Dapat pa nga ipagpasalamat mo na, pinag-isipan ka pa ni Commander Li. Kung pipilitin niyo akong pakasalan si Li Xiang, mamamatay na lang ako sa mismong bahay nila. Ikaw, Liu Qianqian. Kaya mo pa ba talaga naisipang mag-inarte? Nandito pa si Marshall, alam mo ba iyon? Kailan pa? Ikaw may karapatang sumabat ng ganyan? Ngayon, kasal ko ito kay Marshall. Pag sinira mo to, kaya mo ba talagang panindigan yon? Marshall. Ayokong magkamali ng mapapangasawa. Mas lalo, ayokong malito ang anak ko tungkol sa totoong ama niya. Kung may nasabi man akong mali sa inyo. Patawad po. Nakakatawa naman. Sino ka ba? At inaakala mong patatawarin ka ng Marshall. Kahit mapagmasdan ka lang ng Marshall. Nakakadumi na siya ng mata. Mga gwardya, dalhin niyo ang babaeng ito. At ipagdikit siya sa sahig. Gusto kong lumuhod siya sa harap ng Marshall. Yumuko at aminin ang kasalanan niya. Marshall. Ang babaeng ito, sumugod sa kasal namin. Walang respeto sa iyo. Dapat mong parusahan siya agad. Tama, Marshall. Kahit gusto niyang maging parte ng pamilya ko, huwag mo nang alalahanin ang dangal ko. Isa lang siyang hamak na kerida. Dapat talagang maturuan ng leksyon. Liu Chen, pinahiya mo ang Marshall. Bakit hindi ka pa lumuluhod para humingi ng awa? Marshall, matagal mo na siyang dapat tinapos, kahit siya pa ang panganay na anak ng Liu family. Nagkaroon na siya ng ibang lalaki. Tama na. tama na. Lahat ng maglakas loob, gambalain ang kasal ko ngayon. Dapat nga lang naparusahan ayon sa batas. Sabihin mo, sa tingin mo, ano dapat ang kaparusahan? Sa taong sumira ng kasal ko, Marshall, mataas ang katungkulan mo. Kung may sumira sa malaking araw mo, dapat lang na lumuhod sila, yumuko at mag-confess ng kasalanan. CJ, gagawin natin ang gusto nyo. Simula ngayon, kahit sinong nanirahan dito, na gumulo sa kasal ko, dapat lumuhod, yumuko, at humingi ng tawad. Mga gwardya. Marshall, pinilit lang nila akong pakasalan. Pakiusap, pakinggan ninyo ang totoo. Ang kapal ng mukha mo. Sino ka ba para sabihin? Sa Marshall ang gagawin niya? Marshall, Sige, gawin nyo na. Ano bang ginagawa niyo? bitawan niyo ko. Mali ang inaaresto nyo. Puntahan at hulihin nyo si Leo. Chen, sandali, anong nangyayari? Kian, Deputy Kian, Pakiusap, magsalita ka naman para sa akin. Mali ang taong kinuha nyo. Ano bang dapat kong sabihin? Palagay ko sawa ka na sa buhay. Naglakas loob ka pang. Gawing kerida si Miss Leo. Walang hiya. Marshall. Bakit niyo ginagawa to, Marshall? Dapat magpapakasal tayo, di ba? Liu Ying. Hindi pa tayo. Kailanman nagkita. Bakit naman kita pakakasalan? Hindi mo ako pakakasalan? Bakit mo? Ipinadala ang marriage contract sa Liu family. Naghanda pa ng sobrang mamahaling dote. Tama. Nagpadala nga ako ng proposal sa Liu family. Pero hindi ikaw ang gusto. Kung pakasalan, Kung hindi ako, sino pa? Marshall, bukod kay Liu Ying wala nang ibang dalagang anak sa pamilya namin. tama siya. Mali. May isa pa kayong anak na babae. Impossible.
Tama iyon. Ang gusto kong pakasalan, yung pinaalis ninyo sa bahay 5 taon na ang nakalipas. Yung hinayaan nyo. Liu Qianqian. Ha, ang anak ng Liu family na gustong pakasalan ng Marshall ay si Liu Chenchen. Liu Qianqian ang magiging asawa ng Marshall. So siya pala ang anak ng Marshall. Tanga, ngayon mo lang na-gets? Hindi mo ba kanina sinabi na dapat apelyido mo yung bata? Talaga bang gusto mong mamatay? Marshall, pasensya na. Talagang hindi ko nakita yon. Pakiusap, Marshall, kawan mo ko. Tulungan mo ko, Marshall. Hindi pwede, hindi talaga pwede. Dapat ako ang maging asawa ng Marshall. Liu Qianqian, kailan mo naman? Naakit ang Marshall. Marshall, totoo ba? Ako ang gusto mong pakasalan ngayon. Qianqian. 5 taon ko nang hinintay ang araw na to. Pasensya na, Marshall. Pero hindi ko matatanggap ang alok mo. Huwag, Marshall. Ang anak ko, nalilito lang siya. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Huwag mo siyang pakinggan. Tama, Marshall. Anak ko si Qianqian. Anak ko rin si Aying. Kahit sino sa kanila, pwede mong pakasalan. Simulan na lang natin ang kasal. Qianqian. Ano pang hinihintay mo? Tatay, nanay, Alam niyo ba, kung ano nang sinasabi niyo? anak, sa ngayon, si Marshall lang ang makakapagligtas sa Liu family. Bilis, habarin mo ang wedding dress mo. Ibigay mo sa kapatid mo. Aying. Tama ang nanay mo. Pangako, hahanapan kita ng matinong asawa. Pero sa ngayon, para sa kapakanan ng pamilya muna tayo. Ayoko. Gusto ko akong magpakasal kay Marshall. Tama na. Ni ako, ni si Aying, ay hindi mga bagay na ipagpapalit sa kasunduan sa kasal. Marshall, kung hindi mo pakakasalan si Aying ngayon, wala na sa Liu family ang magpapakasal sa iyo. Liu Qianqian. Ano ba yung pinagsasabi mo? Marshall ayon. Marshall, sa totoo lang, may iba na akong mahal. 5 taon ko siyang hinintay. Sa buhay kong ito, hindi ko kayang maging asawa ng iba. Bukod pa doon, may anak na kami, 5 taon na ang edad. Hamak lang akong babaeng may ibang lalaki. Sa paningin ng lahat, Alam ko. bakit ka pa rin? Marshall, hindi ko alam mahilig ka pala sa itinapon at may anak. Magising ka, Chen Chen. 5 taon mo na siyang hinihintay. Kung talagang mahal ka niya, kung namimiss ka niya, bakit hindi pa siya bumalik para hanapin ka? Di maghihintay ako, 10 taon, 20 taon. Kung hindi talaga siya babalik, maghihintay ako buong buhay. Anong lakas ng loob mo, Liu Qianqian? Ako ang tatay mo. Utusan ng magulang. Salita ng tagapamagitan. Wala kaming pakialam doon sa lalaki na tinatawag mong ama. Kung magpakita man siya sa bahay ko, ikaw babatuhin ko siya hanggang mamatay. Anong kapal ng mukha mo? Sino bang tinatakot mo? Gets ko na. Siyempre, hayaan natin si Marshall ang magdesisyon dito. Hayaan mo si Marshall ang magtapos. Tama iyon. Si Chen Chen naging ganito, dahil sa lalaking iyon, kung hindi dahil sa kanya. Hindi sana, nagkaganito si Chen Chen. Ang kapal ng mukha ninyong sabihin yan. Buntis ako nun, pinaalis niyo ako, dahil lang hindi ako pumayag, na ipamigay niyo sa kasunduan. Hindi patas yan. Buhay ka pa naman, di ba? Parte ka pa rin ng pamilya Liu. Paano ba naman nagkaroon ako ng magulang na gaya ninyo? Marshall, kahit ano pa, hindi kita pakakasalan. Sa buhay ko, siya lang ang mamahalin ko at pakakasalan. Wala sa katulad ko ang nararapat na maging asawa mo. Karapat-dapat ka. Qianqian. Nandito na ako. Lin Feng. Yung tinatawag nilang walang silbi na lalaki ni Qianqian. Ay, si Marshall, sir. Sinabi ni Chen Chen na si Lin Feng nag-enlist sa military. Pero hindi niya sinabi na siya ang marshal ng Dayan. Itong lalaking, hinintay ni Qianqian ng 5 taon. Yun pala, ang nag-iisang Marshall ng Dayan. Lalaking sumunod lang sa Emperor. Lin Feng. Talagang
Talagang bumalik ka. Lin Feng. Saan ka ba napunta nitong mga taon na to? 5 taon na. Nag-antay ako, pati ang anak natin, sa'yo. Nabigo ko kayo ng anak natin. Saan ka ba pumunta? Saan ka ba pumunta? Paano mo akala? Paano mo akala na tumagal kami ng 5 taon? Alam mo ba? Sorry. Masyado akong nahuli sa pagbabalik. Sa lahat ng taon na to. Akala ko namatay ka na sa digmaan. Hindi. Hindi pa ako namatay, Kian. Nabigo ko kayo ng anak natin. Kian. Ako si Lin Feng. 5 taon na ang nakalipas. May utang akong pangako sa'yo. Anong pangakong iyon? Ako si Lin Feng. Nangako ako na pakakasalan kita. Sa engrandeng kasal. Ipapaalam sa lahat na ikaw lang ang mahal ko. Sa buhay kong ito, ikaw lang ang mamahalin ko. Ang dami mong tiniis sa lahat ng taon na to. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Lin Feng. Sa wakas hinintay kita para pakasalan ako. Isa na lang akong palabiro ngayon. Para saan pa ang mabuhay? Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Tapusin ko na lang lahat ng ito. Hay, anong ginagawa mo? Ma, anong ginagawa mo? Hayaan mo na lang akong mamatay, hayaan mo na lang akong tapusin ito. Ying, pinaghirapan ni mama na palakihin ka. Ibinigay lahat ng kaya niya para mapalaki kang edukadong babae. Paano mo naiisip na tapusin ang buhay mo? Ang dami naming ginastos. Para sa'yo, lahat ng iyon ay para. Maikasal ka sana, sa mayamang pamilya. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Pinaasar mo pa si Marshall Lin Feng. Anong anak ng mayamang pamilya? Ang magtatangkang pakasalan ka ngayon? Anak, hindi ka nag-iisip ng tama. Pag-isipan mong mabuti. Kung si Chen nga na pangasawa si Lin Feng. Bakit ikaw hindi mo kaya? Ngayon, si Lin Feng na ang pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang tao sa yan. Kung ikaw ang mapang-asawa niya, mabubuhay ka ng may rangya at karangalan. Mag-e-enjoy sa pinakamataas na respeto. Pero si Lin Feng at si Liu Qianqian ay napakalapit sa isa't isa. Hindi ba't alam ko na ang mga lalaki, pare-pareho lang sila lahat. Walang lalaki na hindi gusto ng maraming asawa o kabit. Pati nga tatay mo, gustong magpasok palagi ng ibang babae dito sa bahay. Anak, makinig ka kay mama, hindi ka maliligaw. Basta makapasok ka sa kama ni Lin Feng. Tulad ng ginawa ng ate mo, at mabuntis ka ng anak niya. Ikaw na rin ang magiging asawa ng Marshall. Marshall, dati, nabubulag kami sa katangahan namin. Kasalanan talaga ng pamilya Liu. Pero sa huli, anak pa rin namin si Kian. Pakiusap, bigyan mo pa ng isa pang pagkakataon ang pamilya Liu. Oo, Marshall, para kay Chen at buo na lang. Kalimutan mo na sana ang mga nangyari. Ano mang mangyari, kami pa rin ang nagpalaki sa'yo. Hindi niya ipagkikimkim ang galit sa'yo. Tunay ka talagang mabuting anak sa amin. Ying, ano pang tinatambay-tambay mo dyan? Bilisan mo at tagayan mo ang Marshall. Opo. Bayaw, alam ni Aying na nagkamali siya. Kaya hayaang, itagay ko muna ito, para humingi ng tawad sa'yo. Chen, dalasan niyo sanang, dalhin si Marshall dito sa bahay. Sige po. Marshall, sa susunod, sama-sama ulit tayong mag-inuman at magsaya. Naman. Marshall, okay ka lang ba? Wala to. Siguro dahil hindi naman kasi ako umiinom sa kampo, kaya, mahina talaga ako sa alak. Uy. Grabe naman, kung ganito siya kalasing. Bakit di na lang dito siya? Magpalipas ng gabi? Oo nga, Chen. Lasing na lasing talaga siya, at gabi na rin. Kapag may nangyaring masama, sa daan pa uwi, paano na lang yun? Sige na nga. Ganun na lang gawin natin. Kian, ikaw at si mama mo na ang maghanda ng kumot. Ako na maghahatid kay Marshall sa kwarto niya. Tara na.
Dahan-dahan lang. Marshal. Mahal, mahal. Ikaw pala. Marshall. Ngayon, hayaan mo si Aying ang sumama sa'yo. Marshall, hindi rin naman pangit si Aying. Di ba? Tabi ka dyan. Marshall. Bakit naman? Bakit mas gugustuhin mo pang mawalan ng malay? Kesa matulog ako sa tabi mo? Sabi ng mama ko palagi. Wala daw lalaking. Ayaw ng maraming asawa o kabit. Bakit ikaw na lang ang naiba? Talaga bang sulit na ganito? Mutratuhin ang ate ko. Aaminin ko. Noon, ginusto ko lang ang pagiging marshal mo. Pero ngayon, feeling ko parang nagkakagusto na rin talaga ako sa'yo. Marshall, kahit maging kabit mo lang, gusto ko pa rin na ako ang babae mo. Magandang umaga, ate, bayaw. Bumisita ang nakakabata mong kapatid para bumati. Hindi mo na kailangang magpakapormal dyan, bunso. Ikaw ulit. Marshall, ngayong gabi, hayaan mo si Aying ang sumama sa'yo. Saka nga pala, nasaan si Papa at Mama? Si Mama, dinala niya si Buhoy kaninang umaga. Pumunta sila sa handaan ng kaarawan. Nag-imbita siya ng sangkatutak na matatapang at mayayaman. Ang sabi niya gusto niyang bumawi sa pagkakabaliwala niya kay Buhoy dati. Sa tingin ko gusto lang niyang ipagyabang na anak ni Buho si Marshall sa harap ng mga politiko at negosyante. Si Mama pa rin talaga, walang kupas. Si Papa at si Mama, alam mo na kung paano sila. Relax ka lang, ate. Nasabihan ko na si Ayu. Hindi ka ba nagtitiwala kay Ayu? Walang mangyayari kay Buhoy. Ang bait mo talaga. Eight, alam kong nagkamali ako. Pwede bang huwag ka nang magalit sa akin? Ate naman kita. At dahil alam mong nagkamali ka, paano nga ba kung magtatagal ang galit sa'yo? Siyempre naman hindi. Naalala mo nung bata pa tayo. Lagi tayong magkatabi matulog. Simula ngayon. Mahal. Unahin mong hanapin ang anak mo. Susunod na lang ako. Liu Ying, sinasabihan kita, tigilan mo na ang mga kalokohan mo. Kung hindi mo titigilan, huwag mo akong sisihin kung maging masama ako sa'yo. Bayaw. Kung ganyan mo ko tratuhin, hindi ba't iisipin ni ate na binubuli mo ako? Sabihin mo nga. Ano bang eksaktong ginawa mo, kagabi? So hindi maalala ni Lin Feng yung nangyari matapos siyang malasing. Ayos lang din iyon. Anong ginagawa mo? Siguro sa oras na to, buntis na si Aying. Ng anak ng Marshall. Impossible yon. Impossible yun, bayaw. Dahan-dahan lang naman sana, oh. Matagal na akong naglingkod sa militarya. Marami na akong nakilalang espiya na ubod ng lamig ang puso at ako mismo ang nag-asikaso sa kanila. Pero sa bawat isa sa kanila, ako mismo ang siyang tumapos ng buhay nila. Isinabit ko ang mga ulo nila sa pader ng syudad. Bigyan kita ng payo. Mas mabuti pa, silipin mong mabuti ang sarili mo. Kung hindi, matatapos ka rin, katulad ng mga espiya na yon. Babaeng espiya? Walang paraan. Dahil sila, hindi ka naman talaga minamahal. Nasa loob sina mama at papa. Binuok nila ang buong resto at marami silang inimbitang bisita. Bawal pag-usapan na bumalik si Lin Feng. Dapat secret iyon ng military. Bakit ba nila ipinagyayabang ito? Tara na, pasok tayo.
Ano raw? May nagho-host ng birthday handaan para sa anak ng general? Kalokohan yan. Matagal nang namatay ang general sa digmaan. May bagong balita galing sa border. Nahanap na raw ng emperador ang bangkay ng general. Balak daw magpagawa ng libingan. Pinararangalan ng emperador ang general bilang hari ng yan. Grabe ang tapang. Ihanda ang mga kabayo. Babalik tayo sa syudad para humarap sa kanyang kamahalan. Dapat masigurado nating maparusahan ang taong yun. Opo, sir. Commander Lin. 5 taon. Buong 5 taon. Bakit isang kalansay lang ang napahanap mo sa akin? Kung wala si Commander Lin, wala rin ako dito. Ibinigay ni Commander Lin ang lahat para sa yan. Kung hindi dahil kay Commander Lin, nagkagulo na ang border noon pa. Tama na. Wala na si Commander Lin. Pararangalan ko siya bilang hari ng yan. Para matandaan siya ng mga susunod na henerasyon. Sana, pagkaalis ni Commander Lin, matanggap mong ipagpatuloy ang pwesto niya. Ipagtanggol pa rin ang yan. Noon, iniligtas ako ni Commander Lin sa digmaan. Kung hindi dahil sa kanya, patay na sana ako noon pa. Uutang ko na ang buhay ko sa kanya. Ipinapangako ko papalitan ko si Lin Feng. At ipagtatanggol ko ang kabundukan at ilog ng yan. Sa pagpanaw ni Commander Lin, ipinautos ko sa lahat ng lungsod na magpalabas ng pabatid, lahat ng tao sa yan, dapat magluksa para kay Commander Lin. Kanyang kamahalan. Mahal na Ginoo, sa lungsod ng Jinling, may taong nagpapanggap na marshal. Ano, may lakas ng loob na magpanggap bilang marshal. Paano naging posible yon? Mahal na Ginoo, ako mismo ang nakakita. Sinasabi pa nga nila na may anak na babae daw ang marshal. At balak pa nilang magdaos ng handaan para sa kaarawan niya. Kalokohan yan. Inilibing na ang marshal. Paano siya magkakaroon ng anak na babae? Sino iyon? Gusto kong ipapatay ang buong pamilya nila. Mahal na Ginoo, ang pamilya Liu po mula Jinling. Sila, nagpareserba ng buong restoran para magdaos ng handaan para sa anak na babae ng marshal. Pamilya Liu mula Jinling. Liu Lin. Ito ang ginawa ng pamilya ninyong Liu. Mahal na Ginoo, matagal na akong umalis ng Jinling para maglingkod dito sa lungsod. Wala akong kinalaman dito. Ito, siguradong kalokohan ng pinsan kong inutil. May pakulo na namang ginagawa. Ayoko nang makarinig ng palusot mo. May 2 oras ka para mahuli ang may sala at iharap sila sa akin. Kung lalaitin talaga ang pangalan ng marshal dahil dito, buong pamilya niyo ang ipapapatay ko. Opo, susunod po ako. Mahal na Ginoo, hayaan niyo po akong sumama rin. Gusto ko lang makita kung sino ang may ganitong tapang na magpanggap bilang Marshal Lin. CJ, siguraduhin mong maparusahan ng mabigat ang mga traidor na yan. Opo. Congrats, Ginoong Leo. Congrats. Ginoong Liu, totoo bang itong batang babae ay anak ng Marshal? Siyempre, anak ko si Kian, tunay na anak ni Marshal Lin. At ako ang lolo niya. Congrats. Pasensya na po, sir. Ginoo, malaking gulo ang ginawa ng pamilya nating Liu ngayon. Simula ngayon, tingnan natin kung sino pa sa Jinling ang magkakalakas ng loob na hamakin tayo. Natural. Liu Zhen. Ginoo, hindi ba yan ang pinsan mong naglilingkod sa lungsod? Hindi ko inakalang pati siya maaalarma. Napakabigat talaga ng pangalan ng Marshal. Kahit sa korte. Sino ang nagpapanggap bilang anak ng Marshal? Pinsan, anong ibig mong sabihin? Si Buhui ay tunay na anak ng Marshal. Tanga, patay na ang Marshal. Paano pa siya magkakaanak na babae? Yun. Yon. Paano naman nangyari yon? Kahapon lang si General Yang ng Yang City. Siya mismo. Wala iyan sa Yang City. Ngayong umaga, personal na inilibing ng mahal na Ginoo ang Marshal. At inutusan ng lahat ng probinsya at bayan na parangalan ang Marshal. Alam ng lahat dito sa Dayan na namatay ang Marshal sa labanan. Eto pa kayo, nagdiwang pa ng kung anong kaarawan ng peking anak ng Marshal. Gusto mo bang mamatay? Paano naman mangyayari to? Pinsan. Iligtas mo naman ako, kapag nagalit ang mahal na Ginoo. Ipapapatay niya tayong lahat. Sige na, sabihin mo sa akin ng maayos kung anong nangyayari talaga. Malay mo, baka matulungan pa kitang makaligtas. Yan ang nangyari. Kaya pala, si Liu Qian pala ang puno ng gulo. Yung asawa niya ang nagpanggap na marshal. At pati anak, inimbento pa. Pinsan,
Hindi talaga namin alam na peke siya. Kasi, pati si General Yang pinatotohanan siya noon. Sino ba namang magdududa pa? Para mapasunod, pati Yang City. Siguradong may mataas siyang koneksyon. Baka. Espiya siya ng dayuhang bansa na nabili rin niya pati Yang City. Espiyang dayuhan? Aba, yon na nga siguro. Siguradong espiya siya. Gusto niyang guluhin ang Dayan gamit to. Para magkagulo. Alam ko na. Yung Torrentadong yun, 5 taon na wala mula, Jinling. Pagbalik, biglang martial na agad siya. Dahil sa kanya lahat to. Ang malas naman. Dahil dito sa batang babae na to, kung hindi dahil sa kanya, kami hindi maghahanda ng ganitong handaan. Umalis kayo sa harap ko. Buho. Buho, ayos ka lang ba? Bumangon ka na, dali. Ma, sinaktan ako ni Lolo. Papa, bakit mo sinasaktan ang bata? Huwag mo akong tawaging papa. Wala akong anak na walang utang na loob katulad mo. Papa, ano bang problema mo? Kahapon lang dinala niyo ulit dito si ate, pati si Bayaw, general daw siya. General daw, mandaraya lang yan. Sinasabi mo sakin, nagkukunwari lang si Bayaw na general siya. Akala ko pa naman, totoong nagsisisi na kayong dalawa sa mga ginawa nyo. Pero ngayon, dahil lang sa maliit na hindi pagkakaintindihan, lumabas na naman ang tunay, nakakadiring ugali nyo. Tanga. Bulag na nga kayo, hindi pa niyo alam. Ang lalaking yon may lakas ng loob magkunwaring general. Krimen yon na pwede makulong pati buong pamilya. Oh, baka naman kayong dalawa ng lalaking yon. Nag-usap na lang din para lukuhin kami dito. Wala naman akong pakialam sa lahat ng yun. Kahit saan man pumunta ang asawa ko, sasama ako. Rin, general man siya ng gyera o nagtitinda lang ng fishball sa kalsada. Isa lang ang alam ko, asawa ko siya. Tanga ka talaga, magkunwaring general. Krimen yon na pwede kang bitayin. Ngayon nadamay mo pa. Buong pamilya Liu. Tama. Ngayon kasi, araw ng pagbibigay pugay at libing ng kanyang kamahalan para sa bayani nilang general ng Dayan. Pero ang asawa mo, nagkukunwari pa rin sa harap ng lahat tapos nagpa-party pa. Para sa, sinabi niyong anak niyo, hindi pwedeng palampasin yan. Kayong mga, grabe na talaga. Tama na, hanggang ngayon, ayaw mo pa rin aminin ang totoo. Pinsan. Tingnan mo tong batang walang galang, ayaw pa rin aminin ang kasalanan. Pero pinsan, wala talaga kaming kinalaman dito. Huwag kang mag-alala, bunso kong hipag. Bilang panganay na pinsan ni Liu Zhen, alam ko ang dapat gawin. Kasalanan lahat ito, ng babaeng ito, mga tanod, itali niyo siya. Bitawan niyo ako, bitawan niyo. Ang kapal ng mukha niyo, tumigil kayo dyan. Tignan ko nga kung sino ang lulusob sa kanya. Pinsan, siya yung sinasabi nilang kasintahan ni Kian Kian. Siya yon. Yung nagpapanggap na general ng Dayan. Oo. Siya talaga yun. Bilisan niyo at dakpin siya. Dalhin agad sa harap ng kanyang kamahalin, para managot siya sa ginawa niya. Hindi ka panipaniwala. Ang kapal ng mukha mo, nagkunwaring general ng Dayan. At nagyayabang pa dito. Akala mo ikaw ang may-ari ng lugar. Grabe na ito. Dakpin yan. May lakas ka pa ba ng loob na lumaban sa harap ko? Gusto mo bang mamatay? Kian. Buhui. Okay lang ba kayo? Kuya. Sinasabi ng lahat na, nagpapanggap kang iba. Makukulong daw sina ate at buhui, at hihintayin na lang ang paglilitis. Aba, sobra naman yon. Pero kuya, totoo po, nakita ko talaga ang mga opisyal na paalala, sa buong bayan ngayong araw. Sabi roon ang kanyang kamahalan, na ibalik na ang labi mo. At binigyan ka ng malaking libing, imbitado ang lahat ng tagalungsod para magluksa. Narinig mo yon? Ibinigay na ng kanyang kamahalan ang ingrandeng libing kay General Lin. Maraming pabatid na nakapost kung saan-saan. Paano mo pa mapapaliwanag yan? Nandito ako harap-harapan. Sino ka para? Pilitin mo kung magpaliwanag. Ang yabang mo. Bakit ba kailangan naming maniwala? Na isa kang general ng Dayan. Ang mga tagumpay ko sa digmaan ang pruweba ko. Kailangan ko pa ba talagang magpaliwanag? Kung tungkol sa kayabangan, pinangunahan ko ang 5 matagumpay na laban. Laban sa mga Xiongnu. Bakit hindi ako dapat maging proud? Nabunggo ng kalaban ang katawan ko gamit ang karitela. Naranasan mo ba yon? Tumalon ako mula sa bangin, nagawa mo ba? Muntik na akong mamatay. Nardo mo ba? Alam mo ba gaano kahirap pag-aralan ang wika ng Xiongnu? Nahawak ka na ba ng espada na pwede kang mapatay sa isang iglap? Sa lahat ng yan, bakit hindi ko ipagmamalaki ang sarili ko?
Ang galing mo ring gumawa ng kwento. Bata. Pero, wala ring maniniwala sa mga kasinungalingan mo. Maniwala ka man o hindi. Kakarating ko lang mula sa labanan. Pinadala ko na si Yang Cheng para mag-report agad kay kanyang kamahalan. Pangako ko, hindi magtatagal at darating na ang utos mula sa palasyo. Para patunayan kung sino talaga ako. Nagpapanggap ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ko maintindihan. Magkano bang pilak ang binayad mo para mapakampi si Yang Cheng sa drama mo? Sigurado ako. Alam niyang mapapahamak siya dito. Nagtago na yan kasama ang pera mo. Tama na. Sino ang may lakas ng loob na babuyin ang general ng DN? Sino ka ba? Para bastyusan ng general ng ganyan? Pasensya na po at nahuli ako. General, patawarin niyo po ako. Tumayo ka na, dali. Yang Cheng, akala ko, tumakbo ka na dala ang hiya mo. Ang kapal ng mukha mo. Lumitaw ka pa dito. Leoline. Binili mo lang ang posisyon mong pangatlong antas. Anong karapatan mong tiwaling opisyal na magsalita sa akin ng ganyan? Gusto mo yata mamatay, ano? Yang Cheng, akala mo ba, ikaw pa rin ang matapang na teacher general? Sasabihin ko sa'yo. Tinulungan mong magkunwari ang taong to na general siya. Galit na si kanyang kamahalan sa inyo. Pareho kayong tanggal na. Kayabang mo. Hindi mo pa nga nakakasalubong si General Lin ng personal. Paano mo nasabing peke siya? Matagal ko nang kasama si General Lin sa serbisyo. Sa tingin mo hindi ko makikilala. Kung impostor lang to, Siguradong nagkakamali ka. Ang mga labi ni Lin Shui ay mismong inilibing ni kanyang kamahalan at may opisyal na pabatid na inilagay. Paano magiging peke yon? kung di ka naniniwala, hintayin mo si kanyang kamahalan na siya mismo ang magpatunay. Tingnan mo nga, kung siya talaga si Lin Shui. Puro palabas lang yan. Siguradong drama lang to. Sa tingin ko, ginagamit nyo lang to na dahilan para tumakas. Para makatakas ng malinis, di ba? Tanga. Makinig kayong mabuti. Kung peke siya na general ngayon, ang ulo ko mula Yang Cheng. Pwede mong kunin. Pero kung tunay siyang general, ikaw, Leoline, anong gagawin mo? CJ. Yang Cheng, ang ulo mo, akin na yan. Ang bagong Supreme Commander, Mo Fei. Nasa Maynila siya, di ba? Bakit pupunta siya dito sa Jinling? Commander mo, buti naman at dumating ka na. Si Yang Cheng nakipagsabuatan sa mga espiya, at nagkunwaring general pa. Ikaw, dapat ipapatay mo siya. Matagal na mula noong, huli kong nakita ang batang to. Noong iniligtas ko siya, sa digmaan, teenager pa lang siya noon. Ako, si Yan Cheng. Nagbibigay galang kay Commander Mo. Nagsusumbong kay Commander Mo. Hindi patay si Lin Shui. Buhay siya, at bumalik na dito sa Jinling. Nagpadala na ako ng mga tao, na nakasakay ng mabilis papuntang Maynila, para dalhin ang balita. Baka may nangyaring aberya sa daan. Kaya di nyo pa natanggap, ni kanyang kamahalan ang balita. Yang Cheng, sobrang kapal ng mukha mo. Alam mo ba, kaninang umaga lang, tinulungan ko si kanyang kamahalan, na ilibing ang mga labi ni Lin Shui. Siguro nagkamali lang si kanyang kamahalan at ikaw. Hindi patay si Lin Shui. Nakatayo siya dito't buhay na buhay. Yung bangkay, may hawak na sandata ni Lin Shui. Nakasuot pa ng parehong armor. Paano naman magkakamali yon? Nagdala pa si kanyang kamahalan ng pinakahenyo sa forensics sa Dayan para magpatunay. Parehong-pareho ang damit at armas. Ni Lin Shui. Ikaw ba, duda ka kay kanyang kamahalan? Aba, di ako maglalakas loob magduda kay kanyang kamahalan. Pero, kung patay na talaga si Lin Shui, sino tong tao na to? Commander mo, wag mong papaniwalaan yan. Siguradong peke yan. Ang pamilya namin, Liu, nasangkot na sa taong yan. Imposibleng si Lin Shui siya. Kahit siya pa nga talaga. Pagsasabi ko pa ring peke siya. Commander mo, narinig ko sa Western Regions may operasyon na panlilito ng mukha, na kayang palitan ang hitsura ng tao. Tong lalaking to, nagpa-surgery yan para magkunwari, pinapeke lang niya ang itsura, para linlangin kayo. Dagdag pa. Malamang espiya pa. Yan mula sa Western Regions. Tama. Kung mukha lang ang pagbabasehan, di mo mahuhulaan ng sigurado. Pero, matagal ko nang kilala si Lin Shui. Alam ko kung siya yan sa isang iglap. Kung masagot mo ang dalawang tanong ko, aminin ko na totoo kang si Lin Shui. CJ,
Tanungin mo na. 5 taon na nakalipas. Habang ang Dayan ay muntik ng magapi. Anong lungsod yon? Kumusta ang ika-5? Panlulusob. Sa Yangon City. Noon, bumalibag ang mga katapult ng Seongnu sa tropa natin. Malapit na tayong matalo. Lalo na noong ika-5 pagsalakay. Malapit nang bumagsak ang gate noon, pinangunahan ko ang maliit na grupo, papasok sa linya ng kalaban. At sinira ang katapult nila. Pare, di ka ba natatakot na sobra mong pinapalaki yan? 10,000 ang sundalo ng Seongnu. Pinangunahan mo pa ang grupo papuntang kalaban. Kung nangyari ngayon, matagal ka nang pinatay ng mga sundalo ron, di ba? Tama. Grabe ang Seongnu, parang mga halimaw, pamatay at ganid. Commander mo, di mo dapat paniwalaan yan, yung sinasabi niya. Totoo naman. Siguradong hula lang niyang batang yon. Saka, marami namang nakakaalam tungkol sa labanan na yon dati. CJ, Pangalawang tanong. tungkol pa rin sa labanan na yon, pagkatapos pangunahan ni Lin Shuai ang grupo. Sa gitna ng kalaban, dumiretso siya papasok ng kampo ng kalaban. Bakit? Ang weird ng tanong na yan. Sino naman magtatanong ng ganyan? Kung yan talaga si Lin Shuai sa harap mo, siguradong masasagot niya yan, para magligtas. Mas malinaw pa, hindi yung grupo. Ako mismo. Patay na ang buong grupo ko dati. Habang nasa daan pa lang, nakita kong ikaw ay bihag ng Seongnu. Tumawid ako ng 300 milya sa teritoryo ng kalaban. Para mailigtas ka. Tama. Ikaw. Ikaw talaga si Lin Shuai. Commander mo. Di mo dapat paniwalaan yan. Peke yan, sigurado. Oo nga, Commander mo. Huwag kang madaling magpaloko. Siya nga. Siya talaga. Kasangga siya ng general. Malamang tinuro niya lahat sa impostor na to, bago pa yun magsalita. Kaya super smooth sumagot. Siya nga, magkasabwa talaga sila. Pinaghandaan na nila. Lahat ng detalye. Commander mo. Masyado kang matalino para magpaloko sa mga simpleng gimmick na ganito. Di ba? Nakakatawa kayo. Nung mukha pa niyang si Lin Shuai, di kayo naniwala. Ngayon, kahit ang sagot eksakto, di pa rin sapat. Ano ba dapat, para maniwala kayo? Liu Chen. Saksing lokong tuso. Puro diskartet Lin lang. Kung di natin bubusisiin pa. Sino bang magtitiwala sa'yo? Paano kung especially iyang tunay siya? Namula sa kalaban para sirain ang Dayan. Sigurado espiya yan na galing dayo. Nagpa-surgery pa ng mukha. Para makapasok dito at mag-iskandalo. Kayo. Sige. Sabihin nyo. Paano ko ba patutunayan kung sino ako? Paniwalaan ka. Meron akong paraan. Labanan mo ako ng isang round. Ang galing ni Lin Shuai, walang tatalo sa kanya sa buong mundo. Kung talaga ikaw si Lin Shuai, aminado akong talo na ako. Yung technique na Overlord Blade na alam ko. Si Lin Shuai mismo ang orihinal na gumawa noon ilang taon na ang nakalipas. Kung ikaw talaga si Lin Shuai, madali mong mapapabagsak ang Overlord Blade ko. Pero kung hindi, papaliguan ko ng dugo ang sahig gamit ang iyo. Lin Feng. Huwag kang mag-alala, babe. Ayos lang ako. CJ, tinatanggap ko. Gusto ko ring subukan tong batang to. Tignan ko kung may ipinagbago siya nitong mga taon. O siya, tanggapin mo na ang tabak ko. Yang Cheng, hanapan mo siya ng sandata. Kahit magpalit ka lang ng chopsticks. Sobrang yabang. Chopsticks lang talaga ang gagamitin niya. Grabe na yan. Kahit si Lin Shuai, hindi maglalakas loob. Magyabang sa harap ko ng ganyan. Isang tira ko lang tapos agad siya. Tuloy-tuloy ang saksak ko sa dibdib at tiyan niya. Base sa unang posisyon niya. Totoong mas bumuti siya kaysa dati. Pero kulang pa rin. Handa ka na? Maghanda kang mamatay. Amo. Mukhang hindi mo natutunan yung teknik ng espada na itinuro ko sa'yo dati. Marshall. Ikaw ba talaga si Marshall? Buhay ka pa pala. Ako si Mufi, lingkod ninyo. Nagbibigay galang sa Marshall. Tama na. Malaki ka na. Iyak ka pa ng iyak. Marshall. 5 taon ka naming hinanap. Saan? Saan ka ba napunta noong panahon na yon? Mamaya na natin pag-usapan yan. Una, dalhin mo muna ako kay Kagalang-galang. Opo, Marshall.
Pero, bago tayo umalis, may asikasuhin muna akong ilang tao. Mga gwardya, arestuhin sila. Marshal. Maawa po kayo, Marshal. Hindi ko nakita ang katotohanan. Patawarin niyo po ako, Marshal. Oo nga, Marshal. Hindi namin alam na ganito ang mangyayari. Kasalanan niya lahat, kung hindi dahil sa kanya. Hindi naman namin malalaman ang totoo tungkol sa inyo, Marshal. Bobo ka talaga. Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Kasalanan niya talaga lahat. Kung hindi siya pumunta ngayon ng gulo, hindi namin pinagdudahan si Marshal. Siya kasalanan. Kung may magkunwaring ako ulit, arestuhin niyo rin ba ang asawa at anak ko dahil dun? Hindi na talaga. Hindi na po ulitin. Kian, tulungan mo kami, Kian. Mabuting anak. Sa mga magulang na katulad nyo, ayokong kilalanin kayong magulang ko. Tama. Hindi niyo rin dapat tawaging sarili niyo na magulang ni Kian. Liulin, akala mo ba makakatakas ka? Mga gwardya, maawa po kayo, General mo. Sumunod lang po ako sa utos para mag-imbestiga dahil inaresto niyo ang asawa at anak ni Marshal. Nang hindi muna iniimbestigahan ng tama, hindi ko kayo papanagutin ng kamatayan, pero kailangan niyong harapin ang kaukulang parusa. Dalhin siya. General mo, ako. General mo, Icheng. Parusahan mo lahat dito ayon sa batas ng Dayan. Opo, sir. Dalhin niyo silang lahat. Kian, tulong, Kian. Simula ngayon. Ako si Liu Chen, wala ng ama. Wala na ring ina. Kagalang-galang. Bumalik na siya. Nakatayo ka dito maghapon. Gusto ko lang siyang makasama ng matagal pa. Sa lahat ng taon na lumipas, itinuring ko na siya bilang kasama sa laban, ngayon na lang. Narinig kong ikaw mismo ang nag-utos na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa Xiongnu, pero nakipagkapayapaan na. Ang Xiongnu may kasunduan na, hindi yun ang Punto. Kahit sirain pa ang kasunduan, kailangan ko pa ring iganti siya. sa buong bansa. Tanging si Lin Suai lang ang handa mong ipagsapalaran lahat para sa paghihiganti. Kagalang-galang. Nga. Totoong itinuring ni kagalang-galang si Lin Shuai, na parang tunay na kapatid. Kung alam ni Lin Shuai, talagang matutuwa siya. Pero anong silbi na nating pag-usapan yan ngayon? Patay na si Lin Shuai. Hindi ko na siya makikita kailanman. May balita na ba tungkol sa taong nagpapanggap na si Lin Shuai? Gusto kong patayin siya. Kagalang-galang. Bakit hindi niyo subukang lumingon mismo? Lumingon? Akala mo ba lilitaw na lang biglang kaluluwa ni Lin Shuai? Lin Feng. Pagbati po, kagalang-galang. Kayo, tatlo, gusto ko malinis na ang lahat ng maruruming damit dito. Pagbalik ko, kung hindi, pupulbusin ko kayo at ipakakain sa mga aso. Grabe, sobrang dumi naman nito. Nakakakilabot. Ngayon mo lang napansin kung gaano kadumi yung sarili mong anak nga. 5 taon nang naghuhugas ng labada dito. Tungkol naman sa pagkain, may mangkok sa labas sa bakuran, kumain ka dyan parang aso kung gusto mo. Ito. Hindi talaga ako maghuhugas ng mga to. Sobrang kadiri. Nga, ganito karami ang labahin. Kailan pa tayo matatapos niyan? Pinsan, mag-isip ka naman ng paraan. Oo nga, pinsan. Kung talagang wala ng choice, tumakbo na lang tayo. Sa totoo lang, ayoko na talagang magkusot ng kahit isang medyas pa. Mas lalo lang tayong pahihirapan yan pagkatapos. Alam mo naman. Tumakbo? Saan tayo pupunta? Dito sa buong bansang yan. Kapag lumabas lang si Lin Feng, siguradong huli lahat tayo. Siguradong patay na tayo nun. Anong gagawin natin, pinsan? Kung hindi na tayo makakatira sa yan, sino may sabing? Hindi tayo pwedeng lumipat sa ibang bansa. Ha, anong sabi mo? Ikalat mo lang palagi na patay ka na. Lin Feng, ano na naman ang binabalak mo? Kagalang-galang. Papunta pa lang dito na pag-usapan na namin ni Lin Suai. Ang tungkol dito, makakalito talaga to. Sa mga kalaban natin. Kagalang-galang. Ngayon, hindi na mabilang kung ilang maliliit na bansa sa tabi. Ang parang mga lobo nang nagmamatsyag sa yan. Hindi natin alam kung ilang especially iya at ahente na naipasok nila dito sa yan. Ngayon na wala na si Lin Suai para takutin sila. Balang araw tiyak may gagawin silang masama. Pwede nating wasakin silang lahat ng isang bagsakan.
Tama yan, kagalang-galang. 5 taon akong hindi nagbalik. Ngayong bumalik na ako. Ibibigay ko lahat para mapagaan ang loob mo, kagalang-galang. Magaling. Kaya ikaw ang pangunahing general ko. Ang talino ng plano mo. At kung gagamitin natin ang estratehiya ni Lin Shuai, baka mahuli pa natin yung mga taga Lu country na gustong nakawin ang pambansang yaman ng yan, sabay-sabay. Teka, ano nang sinabi mo? Yung Woku. Plano nilang kunin ang yaman ng bansa natin. Tama. Ilang buwan na. Nagpunta-punta ang Woku kasama pa ang ilang maliliit na bansa para dumalo sa sagradong pamanan ng yan, ang Imperial Seal. Pero nung umalis sila, nagpakalat sila ng chismis na ang Imperial Seal daw ay sa kanila talaga. At ngayon binigyan pa tayo ng 3 araw para isuko yon. Ang kapal ng mukha nila. Mga buitre, pinayagan lang naman sila ni kagalang-galang na makita yon. Dahil kunwari raw sila ay tapat. Tapos ngayon gusto na nilang kamkamin? Kung tumanggi ang yan na ibigay yon. Ano bang pwede nilang gawin? Hindi naman basta-basta ibibigay ni kagalang-galang iyon. Pero lahat ng mga bansang nakapaligid, sumusuporta sa Woku. Sinasabi na Imperial Seal daw. Talagang kanila ang pinagmulan. At basta swerte lang na nahanap ng yan, dapat daw isauli sa totoong may-ari. Sa tingin ko, yung mga maliliit na bansa, binayaran na ng Woku. Kaya naglalakas loob na magsama-sama ngayon. At nagbabalak pa silang mag-alyansa. Tama. May balita na ang mga especially iyan natin na pabalik-balik yung mga opisyal ng Woku sa mga bansang iyon. Nagdala ng mga regalo at nag-uusap ng mahalagang bagay. Sagot ko, tungkol dito mismo iyon. Mga hayop talaga. Nagkakalakas lang ng loob. Dahil wala na si Lin Shuai. Ilang taon na ba ang nakaraan? Maglalakas loob kaya silang gawin ito? Hinding-hindi. Sa loob ng 3 araw, kapag hindi natin talaga ibinigay ang Imperial Seal, gagamitin yan ng Woku na dahilan para magsimula ng gulo. Pag nangyari iyon, ang mga tao ng yan, parang impyerno na, naman ang buhay. Woku. Napakaliit na bansa lang. Lakas loob makipagdigma. Sobrang liit naman nila, hindi sulit. Kagalang-galang. May naisip akong paraan. Sa loob ng 3 araw. Ba't hindi tayo maglunsad ng isang malaking paligsahan ng kayamanan, imbitahan lahat ng mga kalapit na bansa, pati Lu. At ako, mismo ang pupunta. Para makita ko kung may maglalakas loob manggulo. Yoshi. Kakaabot lang sa amin ang balita. Patay na raw si General Lin Feng ng yan. Ibig sabihin, wala nang kayang pumihil sa atin ngayon. General Frigino, inanunsyo ng yan na magtatanghal daw sila ng malaking pagpapakita ng kayamanan. Sa loob ng 3 araw, iimbitahan lahat ng bansa para makita ang Imperial Seal. Ano sa tingin ninyo ang plano nila? Ang kakapal ng mukha ng mga to. Lalantad pa talaga sa kayamanan nila? Tamang-tama. Kung tumanggi ang emperador ng yan, naibigay yon. Kukuhanin ko mismo. Marami na tayong nasuhulan sa mga katabing bansa. Sa oras na iyon, siguradong susuportahan nila tayo. Puwersahin ang emperador ng yan, na isuko ang Imperial Seal. Yan ay yaman, na pinagmanahan na ng daan-daang taon. Noon, dahil kay Lin Feng ng yan, ang nagbabantay. Hindi tayo makagalaw. Pero ngayong patay na si Lin Feng. Wala nang talas, nang tibak ang yan. General, narinig ko ang bagong pangunahing general ng yan. Ay tinatawag na Mufi. Sabi malakas din daw siya. Walang dapat ikabahala sa bagong general. May dala tayong pinakamatinding mandirigma ng Woku. Sobra-sobra na yon para wasakin ang yan. Dahil patay na si Lin Feng, wala na ring kwenta yung mga sundalo ng yan na yan. Hindi dapat alalahanin. Habang hawak ko ang tabak ko, walang banang yan ang di mangangatog. General, yung mga tagayan na iyon, nabigyan na ng suhol. At inialay pa nga ang sarili nilang anak sayo. Naghihintay na siya sa labas. Ipasok mo siya. Mama, bakit mo ako dinala dito? Anak. Nakahanap si mama ng lalaki para sa'yo na daan-daang beses. Libo-libong beses na mas magaling kaysa kay Lin Feng. Dapat tuwang-tuwa ka. Mama, sabi ko na nga sa'yo ayokong magka-boyfriend. Aalis na ako. General Frigino. Tingnan mo. Ito ang babaeng inihanda namin para sa'yo. Para makasama mo ngayong gabi. Ano nang palagay mo? Tama yan, General. Ito ang anak kong babae. Anong tingin mo sa kanya? Pinagparesan niyo ako sa isang hapon. Nakakadiri naman yan. Baka. Ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mong bastyusin si Lord Fegino. Sawa ka na ba sa buhay? Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Lord Fegino. Ngayon din. Lord Frigino.
Walang masamang ibig sabihin ang anak ko. Ano kasi, nahihiya lang siya. Tama po, Lord. Nahihiya lang talaga ang anak ko. Sa totoo lang, hanga po siya sa inyo. Hindi na siya makapaghintay na paglingkuran kayo. Lord Figino, hindi na po namin kayo istorbohin. Pakisuyo, bahala na po kayo rito. Nakakabilib ang katapatan mo. Bibigyan ka namin ng malaking gantimpala dahil dito. Ayos lang po yun. Una na po kami. Anak, siguraduhin mong mapagsilbihan mo ng mabuti si Lord. Diyan nakasalalay ang kinabukasan ng pamilya natin sa'yo. Mama, ayoko. Miss Hua, kung papayag kang makasama ko, malalasap mo ang karangyan na hindi mo pa naranasan. Ayoko. Mas mamatay na lang ako kaysa. Hayaan kang gawin ang gusto mo. Ang tapang mo lalo kitang nagustuhan. Baka. Hulihin sila. Kuya sa asawa, tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Sino ka ba? Anong lakas ng loob mong sirain ang mga plano ko? Nandito ako para tapusin ka. Maduming tagayan. Alam mo ba talaga kung sino ang nasa harap mo? Siyempre alam ko. Wala ka naman kundi mga daga na nagtatago sa butas. Ikaw. Ikaw na tagayan. Sabihin mo ang pangalan mo. Kung handa kang ibigay, ang batang babae sa tabi mo, baka, pagbigyan kitang. Mabuhay. Pag sinabi ko ang pangalan ko, baka matakot ka lang, at mamatay sa sindak. Pangalan pa lang ng kuya-in-law ko. Katatakutan niyo na lahat. Ang yabang mo na bata ka. Sakura ako. Sabihin mo sa kanya kung sino ako. Katabi ko dito. Ngayon, si Dakilang General. Ishifujino ng hapon. Pangalawa lang sa mismong emperador. Tapos, lumuhod ka na at magsumamo ng awa. Ganyan kaliit na bansang isla. Kaya naman siguro lampas-lampas. Kaunti lang naman tao nyo talaga. Baka. Anong lakas ng loob mong latin ang dakilang imperyong Hapones? Dakilang imperyong Hapones. Mas bagay pa yatang tawaging malaking melon na Hapons. Turuan sila ng leksyon. Kunin nyo sila. Kuya-in-law, ang astig mo. Wala lang yon, madami lang sila. Tara na. General, Sakura ako. Sino yung lalaking yun? Bakit ang lakas niya? General. Malakas siya. Pero hindi pa rin niya kayang tapatan ang Diyos ng Espada. Basta kasama natin ang Diyos ng Espada, magiging atin din ang Yan State. Nang hapon sooner or later. Maghanda na tayo para sa seremonya ng kayamanan sa loob ng 3 araw. Halika na. Kuya-in-law, bakit ka nandito? Huwag mo sabihin. Pumunta ka dito para lang iligtas ako. Matagal na naming binabantayan ang kilos ng mga hapon na to. Hindi ko lang inakala. Na kaya pala gawin ng mga magulang mo. To sa'yo. Akala ko. Nagpunta ka dito para iligtas talaga ako. Kuya-in-law, saan tayo pupunta ngayon? Saan pa ba? Siyempre, uwi na tayo. Kuya-in-law, hindi pwede. Wala na akong matutuluyan ngayon. Pwede ba akong sumama sa inyo? Pero, Lin Feng. Ying. Anong ginagawa mo dito? ate, ako. Kanina, yung mga hapon, balak sanang bastusin si Liu Ying. Nagkataon na andoon ako. Kaya nailigtas ko siya. Yung mga hapon. Ang mga magulang ko. Ibinenta ako sa pinakamataas nilang general. Bilang kabit. Halos. Anong klase ng magulang ang gagawa nun? Gayon kasi totoo. Wala na talaga akong mapupuntahan. Pag nakita ako ni na mama at papa, siguradong ipapadala nila ako sa mga dayuhan na iyon. Pwede ba na? Ganito na lang muna. Samahan mo muna ako ngayon, tapos uwi ka kasama ko at ng bayaw mo, habang nandyan ang bayaw mo. Walang pwedeng mang-api sa'yo. CJ, Feng. Ano ba? Di mo yata talaga gusto si Ying. Kian. Hindi mo kasi siya kilala. Tabi diyan. Sige na. Alam ko namang marami na siyang ginawang kalokohan, pero lahat yun, dahil kay mama din siya now joke. Sa totoo lang.
Mabait pa rin siya sa kalooban niya. Sige, pahinga ka na muna. Lalabas muna ako para ayusin ng kaunti. Bayaw, anong ginagawa mo? Sa kwarto ni Iying ng ganitong oras ng gabi? Hayaan mo na. Liu Ying. Kunin mo na tong mga gamit mo. At wala ka ng balak. Gumawa pa ng maruming gimmick na ganito, para paghiwalayin kami ni Kian. Tama na, Bayaw. Kumalma ka nga. Noong araw na iyon, talagang napabayaan ko lang. Diyan sa inyo yung gamit ko. Hindi ko naman akalaing. Itatago mo pala iyon. Gusto ko lang malaman, may ginawa ka ba sa kamisol ko? Liu Ying, ano bang gusto mo talaga mangyari? Gusto kong maging kabit mo, Bayaw. Hindi pwede mangyari iyon. Nangako ako kay Kian na hindi ako magkakaroon ng kabit habang nabubuhay ako, kaya huwag mo nang pagtripan. Pagkatapos kong ayusin tong mga hapon, na nagnanais na kawin ang kayamanang pambansa natin, aalis na kami ni Kian mula Jinling City. Mga hapon, ang yaman ng yan. Kaya pala sila mama at papa. Ganito ang ginawa. Lin Feng. Ngayon, mapapansin mo na talaga ako. Siguradong magdudulot ng gulo ang eksibisyon ng pambansang kayamanan. Tutok na tutok ang mga dayuhang ito sa atin. Malabong palampasin nila ang pagkakataon na to ng basta-basta. Pero dahil nandito si Commander Lin, Naniniwala akong di rin nila masyadong magugulo. General, Marshal Mo, naghihintay na po sa labas ng bulwagan ang mga dayuhang sugo. Sige, simulan na natin. Papasukin ang lahat ng dayuhan. Ipapakita natin ang kayamanan natin sa kanila. Matagal nang gustong masakop ng ibang bansa ang yaman ng yan. Ngayon, personal na inihanda ni Kagalang-Galang itong natatanging eksibisyon ng kayamanan para sa inyo. Malaya nyo ng masilip ang aming pambansang pamana, ang Selyong Jade. Talagang mautak si Commander Lin. Sa pamamagitan ng eksibisyong to, masasagupan na nila lahat ng nagbabalak laban sa yaman ng yan. Di na natin kailangang mabahala araw-araw. At hindi na tayo magdadala ng panaginip na puno ng takot. hanggat buhay pa ang grupong to, at gusto pa rin nila ang yaman ng yan, sigurado nang gagalaw ang mga yan. Tingnan natin kung sino sa mga maliit na bansang dayuhan na to ang magtatangkang kalabanin ang yan. Lahat po. Pakiusap, silipin po ang kayamanan. Yao Shi. Ang imperial na Selyong Jade. Talagang napakaganda ng pagkakagawa nito. Sa pagkakataong ito, ang imperial na Selyong Jade. Siguradong makukuha na natin. Yan ang imperial na Selyong Jade ng Dayen. Sobrang eleganteng gawa. Kaya pala tinatawag itong pambansang yaman ng Dayen. Mga kaibigan, ito ang yaman ng ating bansang Dayen. Ang imperial na Selyong Jade. Walang kapantay ang pagkakalikha ng kayamanang ito. Dito sa Dayen natin, ipinasa na to mula pa noong mahigit 1,000 taon. Sandali. Ang imperial na Selyong Jade na ito. Hindi talaga orihinal na pag-aari ng Dayen. Anong sinabi mo? Ang imperial na Selyong Jade, sa totoo lang, dati itong pambansang yaman ng kaharian ng Dowo. Ilang dekada na ang nakalipas. Ninakaw to ng Dayen nyo, kaya napunta ito sa inyo. Walang hiya ka. Kalokohan yan. Ibig sabihin, magnanakaw pala ang Dayen bilang bansa. Sinong mag-aakalang ang yaman ng Dayen, ay ninakaw lang pala. Walang hiya, puro kalokohan yan. Shi Tengyi. Magalang kayong inanyayahan ng aming mahal na emperador ng Dayen, para hanggang ng yaman namin. Tapos sisiraan mo kami at magkalat ng kasinungalingan. Sinasabi mo pa, na iyo ang imperial na Selyong Jade pag-aari daw ng Dowo nyo. Nasaan ang ebidensya mo? Ebidensya? Meron ako. May ebidensya ka talaga? Anong klaseng ebidensya? Ipakita mo nga. Bago kami pumunta rito, naihanda na namin ang lahat ng kailangang paghahanda. Ngayon, kahit anong palusot mo, hindi ka na makakalusot ngayon. May mga records ha. Maraming bansang katabi ng Dayen na nagpapakitang ang selyo ay pag-aari ng Dowo. Halimbawa, Kaharian ng Dayo. Tama, nasa mga lumang tala namin sa Kaharian ng Dayo, ang imperial na Selyong Jade ay talagang pambansang yaman ng Dowo noon. Noong araw, ang anak na babae ng emperador ng Dowo ang nakabasag ng isang kanto nito, tapos pinakabit ulit gamit ang ginto. Puro kagaguhan. Ang Damaguko ay makakapagpatunay na ang bagay na ito ay galing talaga sa Dowo. Ang kaharian ng Jayliko rin makakapagpatunay na kayamanan to ng Dowo. Mukhang lahat ng bansang ito ay binayaran na ng Dawo para magpakalat ng chismis. Handang-handa talaga sila. Absurdo.
Ang Dowo niyong likas na sinungaling. Hindi talaga nagpapakabago. Sige nga, Ambassador. Ano ba talaga ang gusto nyo? Simple lang. Ibalik ang imperial na selyong Jade sa kaharian ng Dowo. Inaanyayahan namin kayo dito ng maayos para ipakita ang pambansang yaman namin. Pero pakanin nyo palang kunin ang imperial na selyong Jade. Mga magnanakaw lang kayo dito. Grupo ng mga bansang walang kwenta. Huwag niyong kalimutan. Ilang dekada na ang nakalipas. Sino ba ang lumuhod sa amin, nagpasuko, at nagbayad pa ng tributo taon-taon? Marshal Mo, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Matagal na yun. Ang lakas ng loob mong ungkatin pa yan harap ng damago ko ngayon? Gusto mo na talagang mamatay? Huwag mong kalimutan. Nasa Dayan ka, ngayon. Gusto nyo bang magsimula ng gulo? Paano kung gusto nga namin? Mahina na ang Dayan ngayon. Ngayon na wala na si Grand Marshal Lin Feng. Wala nang natira kundi, resback na lang, kapal ng mukha mo. Ambassador Hayden, pumiyapa ka muna. Ang selyo galing. Talaga sa Dowo, Dayan lang ang pilit na kumukuha, pero hindi papayag ang mga tao. Shaitanyi, noon ang Dayan Paang. Nagpasuko sa dawo nyo, ang emperador nyo mismo ay lumuhod sa emperador ng Dayan namin. Kaya pinatawad pa namin ang dawo nyo. Ano? Nakalimutan nyo na agad. Ang kahiyan na yon? Walang kwenta. Kasinungalingan, puro kalokohan. Totoo man o hindi. Alam ng lahat ng embahada dito ang katotohanan. So digmaan ba ang gusto nyo? Giyera, Jera. Sige na nga, sige na nga. ang bagong Grand Marshal ng Dayan. Mufei. Tama. Ako nga yon. Kailanman ang Dayan ay gumagalang sa iba. Hindi nang-aapi ng mahihina. Hindi nakikipag-away ng parang walang dahilan. Pero kung kayo ang paulit-ulit na nagmamatigas, sige, laban kung laban, tingnan natin kung meron sa inyo ng makakatagal sa espada ko. Dayan. Gusto nyo talaga. Nang gyera, kayo itong Gusto ng gulo. Nakakalimot yata si Marshal Mofei. Patay na si Marshal Lin. Ang natira dito, puro tira-tirang sundalo lang. Hindi ko nga alam kung kaya mo talagang protektahan ang bansa mo, bagong Grand Marshal. hindi lang si Marshal Lin ang meron ang Dayan. Andito rin ako at 800,000 sundalong nakaarmas. Kahit ako pa ang bumagsak. Lalaban pa rin ang mga tao dito. Kahit bumagsak ang bansa, hinding-hindi kami susuko. Grand Marshal Mo. Pakiusap, huwag padalos-dalos, kung magkagyera. Ang mga sibilyan ng magdurusa, ganito na lang. Ngayon, nandito lahat ng magagaling na mandirigma mula sa bawat bansa. Harapin na lang natin sa laban. Kung manalo kami, aminin ni Ong. Ang selyo ay pag-aari ng bansa namin, at ibalik ito sa Dowo. Kapag kayo ang nanalo, hindi na muling makakatapak sa Dayan ng Dowo. Tatanggapin mo ba? CJ. Laban kung laban. O, sino ang unang lalaban? Damago ang mauuna, ang pinakamagaling na mandirigma ng Damago. Si Harman, andito. Si Harman ay ang pinakamahusay na mandirigma ng Damago. May dala siyang 2 maso. Malakas ang katawan. At minsang napigilan ng 10,000 sundalo mag-isa. Marami na ring napatay na kalaban yan. Marshal Mo, mag-ingat ka. Oy bata, maghintay ka lang. Bogbog sarado ka ngayon. Harman, pasok ka na. Ikaw lang. Nakakatawa naman. Hindi ka nga karapat dapat tamaan. Lord Tenge, relax lang. Magaling ka naman, bata. Pero malayo pa yan sa kailangan. Lord Blade Master. Bahala ka na. Durugin mo sila. Opo. Marshal Mo. Siya ang Blade Master ng Dowo. Huwag mo siyang maliitin. Kakayanin ko. Bata, hindi ka. Dapat kabahan sa akin. Sa buong mundo, isa lang ang hinahangaan ko, si Lin Feng lang. Maliban kay Lin Feng, wala nang ibang nakakabilib sa akin. Kilala kita. Kayo ang sinasabing Blade Master ng Dawo. Ang yabang mo, sure ka bang kaya mong patunayan yan? Lord Blade Master. Tapusin mo yan. Tadteren mo na. Tama. Ganti mo sa Damago. Tama na ang satsat. Simulan na natin to. Walang kwenta. Sino ka ba? At napigilan mo ang atake ng Blade Master? Sino ba talaga yung tao na yan? Sino ka, ha? Naglalakas loob kang sumulpot dito? Ikaw pala. Nang ahas ka pang magpakita? Ngayon nandito ang Blade Master. Gusto mong mamatay? Blade Master daw. Isang utusan lang ng Dawo yan, Blade Master agad. Nakakapagtaka. Para akong pamilyar dito sa lalaking to. Parang nakita ko na mukha niya. Sa wanted poster, mula sa Dawo. Naghamon ka ba, bata? Noong buhay pa si Grand Marshal Lin Feng ng Dayan, hindi naman kami makaporma. Ngayong patay na si Lin Feng.
Sino ka ba para magyabang? Ganun ba? Blade Master. Patayin mo yan para sa akin. Talaga ba? Ginoong tagapagdangkal ng Talem. Patayin mo siya para sa akin. Ginamit ko lang 30% ng lakas ko kanina, na ipagtanggol mo pa. Ngayon, hindi na ako magtitira. Isang talim na estilo. 3,000 hangin ng dalamhati. Ginoong tagapagdangkal ng Talem. Sino ka ba talaga? Nasapawan mo si ginoong tagapagdangkal ng Talem isang beses lang. Ikaw ba talaga si Lin Feng? Tama. Buhay pa ako. Ano? Siya si Lin Feng? Lin Feng hindi pa patay? Ibig sabihin, buhay pa si Lin Feng. Di ba matagal ka nang namatay? Lahat ba nang narinig namin tungkol sa'yo? Kasinungalingan pala? Kung hindi namin ikinalat ang maling balita, paano ka namin mahihikayat na lumitaw? At may lalantad kayong lahat? Mga tusong tao mula yan. Tusong. Kayo nga itong, nagbabalak na kawin ang kayamanang pambansa namin. Tapos kami patatawagin yung tuso. Kayamanan ng bansa naming wayan simula't simula pa? Ang tigas pa rin ng ulo mo. Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Sandali. May ebidensya kami. So, gusto ba talagang gumamit ng dahas ng inyong bayan yan? Ebidensya. Anong ebidensya? May saksi ako. Interesado ako. Tingnan natin ang ebidensya mong iyan, at paano mo babaliktarin ang katotohanan. Pasok. Pwede akong magpatotoo. Pwede akong magpatotoo. Ang Imperial Jade Seal ay talagang kayamanan ng Wa. Leolin, nagbabalak kang maghimagsik? Anong magagawa ko? Pinilit niyo akong magtrabaho sa planta ng labahan. Pinaglalaban ng sandamakmak na maruruming damit. Pati pinagsabong ako sa aso para lang magkaulam. Pinilit niyo akong gawin lahat to. Pinilit niyo ako. Lintik ka. Huwag mong kalimutan, andito pa si Commander Lin. Gusto mo na talagang mamatay? Huwag kang matakot, Liu San. Basta mapapatunayan mong ang Imperial Jade Seal ay sa bansang Wa, gagawin ba ng yan na, kalabanin ng buong mundo, at makipagdigma sa lahat ng bansa? Kahit malakas si Lin Feng, hindi niya magawang balewalain ang katarungan, di ba? Katarungan. Ganyan ang katarungan nyo. Walang kwenta si Liu Lin. Hindi man lang karapat-dapat magdala ng sapatos ng commander na to. Siyempre hindi si Leolin ang katarungan. Pero siya ang tagapag-ingat ng kasaysayan ng yanyo. May hawak siyang mga tala ng bansa nyo. Nagkakamali ba ang kasaysayan? Hindi, imposible yan. Paano naman matatala ng bayan naming yan? Ang ganong kwento, mahigit 1,000 taon na ang Imperial Jade Seal sa yan. Hindi naman galing sa wayan. General Yang, hindi mo iyan pwedeng diktahan. Kailangan natin ng ebidensya mula sa talaan ng kasaysayan. Ayon sa Yan Chronicles, nakatatala na ang Jade Seal galing sa Wa. Hindi pwede yan. Nasaan ang dokumento? Gusto ko makita. Huwag kang magmadali. Dalhin na dito. Wala na, hindi na sila darating. Anong nangyayari? Pinapalitan niyo ang mga tala ng kasaysayan. Buti na lang, sinunog ko na lahat bago pa. Kian. Ito. Bayaw, ako to. Maaga ko nang naramdaman. Ang plano nilang, palsipikahin ang kasaysayan. Gusto nilang gamitin ang ebidensya para siraan ang bayan nating yan. At agawin ang Imperial Jade Seal sa harap ng lahat ng bansa. Ano? Kaya nakipagsanibwersa ako kay ate. At nahuli naming lahat sila. Dahil nagtaksil sila sa bayan natin. Hindi na sila dapat maging magulang ko. Walang silbi. Patawarin niyo kami, Commander. Si Leolin ang may gawa. Nakinig lang kami sa mga paninira niya. Pakiusap. Patawarin niyo kami, Commander. Patawarin niyo kami, hindi na kami ulit. Hindi marunong matuto. Paano magbabago ang mga tulad niyo? Ishida Fuji. Naglakas loob kang pekiin ang tala ng atin yan. Mga sugo. Ngayon nakita na ninyo, ang tunay na kulay ng mga tagawa. Liu San. Bakit nauwi sa ganito? Bakayaro. Commander Lin. Patawarin mo ako. Commander Lin, patawad po. Kung alam ko lang nabuhay ka, hindi na sana kami pumunta sa yan. Hindi ba huli na lahat ngayon? Sa amin sa yan, lagi naming pinipili ang makataong pakikitungo. Hindi nagsisimula ng gulo. Pero kayo laging naghahasik ng gulo taon-taon. Ngayon pat gusto nyong kuhain kayamanan ng bayan namin. Ang Imperial Jade Seal. Kamatayan lang ang karapat-dapat sa inyo. Tama yan. Kamatayan ang bagay sa inyo. Kung hindi dahil kay Commander Lin ngayon. Baka matagal nyo nang. Ninakaw ang Imperial Jade Seal. Mga tulisan. Dapat mamatay kayong lahat na tagawa? Sakto. Kung hindi nabuhay si Bayaw, nakalusot na talaga kayo. Mahal, huwag mong palampasin. Kung hindi,
Babalik at babalik pa ang mga yan. Commander Lin, nagkamali lang kami. Hinding-hindi na mauulit. Patawarin mo kami, at hindi na kami babalik nang yan kailanman. Sobrang tagal nyo nang nagmamaang-maangan. Kamatayan lang ang gigising sa inyo. Patawarin nyo kami, Commander. Commander, patawarin nyo kami, Commander. Commander Lin, paano ba natin lilitisin ang mga to? Hindi mapapatawad ang kasalanan nila. Kayo na ang bahala. Yang Cheng, dalhin sila sa kulungan para maghintay ng paglilitis at sentensya. Opo, Susunod po ako. Dalhin sila. patawad po, Commander. Wag mo akong patayin, wag mo akong patayin. Sa lahat. Ang Imperial Jade Seal ay kayamanang pambansa ng Great Xia natin. May tututol ba? Wala po. Liu Ying, sa pagkakataong ito, talagang may nagawa kang malaki para sa bansayan. Gusto malaman ni Mahal na Hari kung anong gantimpala ang gusto mo. Basta hindi sobra-sobra. Pwede mo makuha ang kahit ano na gusto mo. Oo. Sobrang laki talaga ng nagawa mo. Ano man ang gusto mo, sabihin mo lang sa akin at kay bayaw mo. Totoo ba? Kahit ano talaga? Basta hindi naman sobra, pwede mong hingin. Kung ganun, gusto ko po maging kabit ng bayaw ko. Anong sinabi mo?